KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong Nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 1011 hanggang 1020. Ika-102 na episode ng Hindi Magagapi, Tawag, I Prick, I-click, I subscribe Kwentong Nobela Kabanata 1011. Tutulungan ka namin magturo ng aral sa punk na iyan. Nabasa ni Huang Xiaolong ang higit sa 100 cultivation technique at battle art manuals ng unrestriction array ng kanyang mansyon ay biglang nanginginig. Naguguluhan, lumabas si Huang Xiaolong para tingnan at nakita niya si Grand Elder Lin Shen, Elder Huang Xiaoming, Jiang Yan, at ilang iba pa na nakatayo sa labas. Nang makitang ang grupo ni Grand Elder Lin Shen ang bumisita sa kanya ay lalo pang naguluhan kay Huang Xiaolong. Gayunpaman, nang sabihin ng mga taong ito ang layunin ng kanilang pagbisita, bahagyang nagulat siya. Hindi niya inaasahan na dumating ang mga taong ito para humingi ng paumanhin para sa usapin sa pagtatasa ng disciple recruitment pati na rin sa pag-aayos ng silid. Matingkad na ngumiti si Lin Shen habang sinabi niya kay Huang Xiaolong, "Orihinal, nagplano kaming pumunta kaagad pagkatapos ng submerging dragon rankang, ngunit pumasok ka kaagad pagkatapos. Nabalitaan namin na umalis ka at nagpunta ka pa para ma-assess para sa Inner Disciple Promotion, kaya dali-dali kaming pumunta rito." Huang Xiaoming at ang iba ay tumango at ngumiti, na nagpapahiwatig na ang lahat ay tulad ng sinabi ni Lin Shen. Kasunod nito, si Lin Shen at ang iba pa ay nagpasa ng special ring kay Huang Xiaolong, na sinasabing ito ang kabayaran para sa mga nakaraang pagkakamali. Pinuksan ni Huang Xiaolong ang restriction ng special ring at hindi tumanggi ng may huwad na kahinhina na makita ang Heavenly God Pills at Shenbi na nakatambak sa loob. Ang mga bagay na ito ay libre, isang tanga lamang ang tatanggi. Nang makitang handang tanggapin ni Huang Xiaolong ang kanilang kabayaran, lahat sila ay lihim na nakahinga ng maluwag. Ang grupo ni Grand Elder Lin Shen ay nanatili ng ilang sandali, ngunit nang makitang walang intensyon si Huang Xiaolong na kausapin sila, mataktika silang nagpaalam. Pagkaalis ng grupo ni Lin Shen, nagpasya si Huang Xiaolong na manatili at magtanim sa mansyon sa loob ng ilang araw, pinadalisay ang lahat ng mga bagay na ibinigay sa kanila bago pumunta sa library ng Barbarian God Sect. Naka-cross-legged sa malamig na jade bed, lumunok si Huang Xiaolong ng 100 Heavenly God Pills ng sabay-sabay. Napakabilis, ang kanyang 3 kataas-taasang Diyos ay nilalamo ng kanilang enerhiya sa napakabilis. Mabilis na lumipas ang araw. Tinapos ni Huang Xiaolong ang kanyang paglilinang kinaumagahan, pagkatapos ay nagtungo siya sa pag-aaral upang basahin ang mga aklat sa istan. Kabilang sa mga aklat na ibinigay sa pag-aaral, maliban sa mababang antas ng mga sining ng labanan, mayroon ding ilang mga libro na huminto sa Great Whale Sect, Elephant Genesis Sect, pati na rin sa Green Cloud Island sa kabuuan. Nakakita pa nga si Huang Xiaolong ng ilang aklat na may kaugnayan sa alchemy, ngunit ang mga pamamaraan ng hand at pill concocting na inilarawan sa loob ng mga aklat na ito ay ang pinakakaraniwan. Gayunpaman, binasa ni Huang Xiaolong ang bawat linya. Sa pagdaan niya sa mga ito, natuklasan niya na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga diskarte sa pagdadalisay ng alchemy ng Divine World sa mas mababang kaharian. Ang mga karaniwang pamamaraan ng kamay na ito, kung inilagay sa mas mababang kaharian, ay maaaring ituring na mga kasanayan sa pinakamataas na grado ng walang anumang pagmamalabas. Unti-unti, 6 na araw ang lumipas mula nang bumisita ang grupo ni Lin Shen. Sa araw, si Huang Xiaolong ay nagbabasa ng mga libro sa kanyang pag-aaral habang ang mga gabi ay ginugol sa paglilinang sa kanyang silid. Sa loob ng 6 na araw na ito, hindi lang niya ganap na pinino ang compensation na ibinigay ni Lin Shen at ng iba pang elder, natapos din niyang basahin ang ilang daang aklat sa kanyang pag-aaral. Mayroon na siyang mas magandang larawan ng pamamahagi ng kuryente at puwersa sa Green Cloud Island. Nalaman din ni Huang Xiaolong ang isa pang bagay. Isang pangunahing disipulo lamang ang may kwalifikasyon upang makipagkompetensya para sa posisyon ng punong disipulo. Maaari siyang maging punong disipulo hanggat naging pangunahing disipulo siya bago ang susunod na kompetisyon at talunin ang kasalukuyang punong disipulo na si Chen Hao. Sa madaling salita, kailangan niyang talunin si Chen Hao. Chen Hao. Inulit ni Huang Xiaolong ang pangalan ng kanyang target para sa mga darating na taon. Para kay Huang Xiaolong, hindi mahirap maging isang pangunahing disipulo, ang problema ay talunin si Chen Hao.
Sa mga nagdaang araw, sa pamamagitan ng ilan sa mga pag-uusap ng panloob at panlabas na sekta ng mga disipulo, narinig niya ang sapat upang bumuo ng isang magaspang na ideya ng lakas ni Chen Hao, na malamang ay nasa pagitan ng 8th hanggang 9th Order Heavenly God Realm. Bukod dito, ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay naglagay sa kanya na halos kapantay ng isang Grand Elder. Kung gusto ni Huang Xiaolong na talunin si Chen Hao at manalo sa posisyon ng punong disipulo, kailangan niyang isulong ang kanyang cultivation sa 7th Order Heavenly God Realm bago dumating ang susunod na kompetisyon ng punong disipulo. Ang oras na ibinigay kay Huang Xiaolong upang makamit ito ay isang maikling 12 taon. Ang 12 taon ay tila isang mahabang panahon, ngunit ito ay isang kisap mata lamang para sa Heavenly God Realm Master. Bagamat mayroon siyang tatlong pinakamataas na Diyos, ang dami ng enerhiya na kailangan nila ay masyadong nakakatakot. Ang paglukso ng 5 order sa loob ng Heavenly God Realm sa loob ng 12 taon ay isang hamon mismo. Pagkatapos ng lahat, ang pagtatanim ni Chen Hao ay tataas din sa panahong ito. Ang pag-iisip tungkol sa mga mapagkukunan ay humantong sa isip ni Huang Xiaolong sa Genyusek Treasury. Ang malapit sa 100,000 taon ng pagtitipon ng kayamanan ng Genyu Sect ay dapat maglaman ng kahangahangang kabuuan ng mga divine pellets at medicinal herbs, tama ba? Pagkatapos ayusin ang kanyang mga iniisip, nagpasya siyang pumunta sa Lin Family Fort makalipas ang 2 buwan para kunin ang hidden treasure map, pagkatapos ay subukang hanapin ang treasury ng Genyu Sect. Si Huang Xiaolong ay nag-practice ng ilan sa mga mababang antas na sining ng labanan ng Barbarian God Sect, pagkatapos ay lumabas sa pag-aaral at lumabas ng Sanctity of Order Mansion, patungo sa library. Ang library ng Barbarian God Sect ay matatagpuan sa Pacifying North Summit, hindi kalayuan sa Stone Lion Peak kung saan naroon ang mansyon ni Huang Xiaolong. Makalipas ang 3 hanggang 4 na oras, nakatayo si Huang Xiaolong sa harap ng mga pintuan ng aklatan sa Pacifying North Summit. Sa halos 1,000 li ng lupain ng buong Pacifying North Summit, hindi sinasabi na ang library ng Barbarian God Sect ay napakalaki, hindi pa banggitin na ang mismong gusali ng aklatan ay may 10 palapag. Pumasok si Huang Xiaolong sa loob ng gusali matapos ipakita ang kanyang inner disciple identity token, umakyat hanggang sa 3 palapag. Kahit sinong panloob na alagad ng sekta ay malayang makakatingin sa unang 3 palapag ng aklatan. Nakalagay sa 3 palapag na ito ang ilan sa rank 4 at 5 cultivation technique ng Barbarian God Sect at Battle Arts, pati na rin ang mga manual para sa mas mataas na ranggo na alchemy refining techniques. Bagamat malayang makapasok ang isang panloob na disipulo sa unang 3 palapag ng silid aklatan, kailangan nilang magbayad ng tiyak na halaga ng shenbi sa 3 palapag. Sa tuwing ang isang panloob na disipulo ay umakyat sa 3 palapag, sila ay kinakailangang magbayad ng 10,000 shenbi kada araw. Mapait na umiling si Huang Xiaolong sa halagang ito. Ang 1,000,000 shenbi na nakuha niya mula sa Submerging Dragon ranking ay sapat lamang para tumagal siya ng mahigit 3 buwan sa 3 palapag na ito. Damyugo ang kanyang puso nang ibigay niya ang 10,000 shenbi. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Huang Xiaolong na makakatagpo siya ng pamilyar na mukha sa sandaling tumuntong siya sa 3 palapag. Zhu Wanchen. Si Zhu Wanchen ay nakasuot ng inner disciple robe. Maliwanag, siya rin ay dumaan sa mga formalidad upang maging isang panloob na disipulo. Halos kasabay na nakita ni Huang Xiaolong si Zhu Wanchen, nakita rin niya si Huang Xiaolong. Sa susunod na sandali, lumabas ang hindi masabi na puot mula sa mga mata ni Zhu Wanchen. Ang ilang mga disipulo na kasama ni Zhu Wanchen ay agad na napansin ang matinding puot sa mga mata ni Zhu Wanchen at hindi maiwasang tumingin kay Huang Xiaolong. Zhu Wanchen, na-provoke ka ba ng punk na iyon? Gusto mo bang tulungan ka naming turuan ng leksyon ang munting punk na iyon? Isa sa kanila, natatawang tanong ng isang nakakurot na binata. Mukhang hindi nakilala ng grupong ito si Huang Xiaolong. Bagamat bigla siyang sumikat pagkatapos ng labanan sa Submerging Dragon ranking na pinag-usapan ng maraming Barbarian God Sect disciples, kakaunti lamang ang mga panloob na disipulo na naroon sa araw na iyon na nakakita sa mukha ni Huang Xiaolong. Kaya naman, kahit nakilala siya ng maraming panloob na disipulo, hindi nila alam kung ano ang hitsura niya. Ang mukha ni Zhu Wanchen ay kumunot saglit. Nag-alinlangan siya bago sinabi, "Senior Brother Chen Xiong, kalimutan mo na, medyo malakas ang taong ito."
Tumawa ang nakakurot na mukha ng binata sa sinabi ni Zhou Wanchen. Dahil miyembro ka ng aming Sky Dragon League, magkapatid na kami ngayon. At saka, sa tingin mo hindi ko kayang harapin ang punk na ito. Ang nakakurot na mukha na binata ay casual na tumawa, kung tutuusin, isa siyang Third Order Heavenly God Realm Cultivator. Kabuong Barbarian God Sect, nakikilala niya ang mga mukha ng mas malakas sa kanya, kaya hindi niya inilagay si Huang Xiaolong sa kanyang mga mata. Pamuka at sumara ang bibig ni Zhou Wanchen. Naisipan niyang sabihin sa mga taong ito kung sino si Huang Xiaolong, ngunit ang kanyang pagkamakasarili ay nagpatigil sa mga salita na lumabas. Naglakad ang nakakurot na binata patungo kay Huang Xiaolong, "Pam, kilala mo ba kung sino ako?" "Tinatawag akong Chen Xiong, si Chen Hao ang aking kuya. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, masunurin na lumabas. Pinakaayaw kong maghintay sa mga tao, sana huwag mo akong paghintayin ng matagal." Bagamat ipinagmamalaki ni Chen Xiong ang kanyang pagkakakilanlan bilang kapatid ni Chen Hao, ang Silidaklatan ay hindi isang lugar upang labanan, kaya naman tinawag niya si Huang Xiaolong sa labas. Wala siyang pagdududa sa pagharap sa punk na ito sa labas. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 10-12. Chen Hao. Matapos sabihin ni Chen Xiong ang gusto niya, tumalikod siya at tinungo ang exit. Sa kanyang opinyon, dahil alam na ng punk kung sino siya, tiyak na hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na suwayan siya. Sa mismong puntong ito, tumulog ang ngiti ni Huang Xiaolong, "Idiot." Huminto si Chen Xiong at ang kanyang grupo sa kanilang mga hakbang. Si Chen Xiong mismo ay natulala ng ilang segundo bago tumalikod para harapin muli si Huang Xiaolong kasama ang kanyang mga kasama na tila hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Malungkot ang mukha ni Chen Xiong, mas malamig ang boses niya, "Pump, ano ang sinabi mo? I dare you to repeat it." Ang natitirang grupo ni Chen Xiong ay nakatingin din kay Huang Xiaolong ng may masamang hangarin. Dahil sa biglaang tensyon sa hangin, lihim na lumundag ang puso ni Zhou Wanchen sa tuwa. "Hindi mo ako narinig ng malinaw ngayon lang." Si Huang Xiaolong ay walang pakialam habang nagpatuloy, "Tinawag kitang tanga. Kung hindi mo pa rin naririnig, maaari kong ulitin ito ng isa pang beses. Idiot." Si Chen Xiong ay parang nakalunok ng langaw, isang matalim na kinang na puno ng layuning pagpatay ang sumilay mula sa kanyang mga mata. "May guts ka. Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob na suntukin ka dahil nasa library tayo." Umuyam ang mga kamao ni Chen Xiong at bumibilis ang kanyang momentum ng bumalot sa kanyang katawan ng isang nagninangas na liwanag, kung gayon, lampoin kita ngayon din. Nang akmang sasalakayin ni Chen Xiong si Huang Xiaolong, ang isa sa mga panloob na disipulo ay nagmadaling hilahin siya pabalik, "Young Master Chen, teka." Mabilis na idinagdag, "Kung lalaban tayo sa library at sirain ang cultivation at battle art manuals dito, kahit ang panganay na senior brother na si Chen Hao ay mahihirapan. Iligtas tayo sa gulo." Sumimangot si Chen Xiong, ngunit tumigil siya sa pagtatangkang salakayin si Huang Xiaolong. "Totoo yan, Young Master Chen. Anuman, ang pump na iyon ay hindi pa rin makakatakbo, kailangan niyang lumabas sa silid-aklatan maya-maya." Ang isa pang panloob na alagad ay humikayat. Malamig na pinandilatan ni Chen Xiong si Huang Xiaolong, "Pump, hahayaan kitang tumalon ng ilang oras pa." Pagkahagis ng pangungusap na iyon, inakay niya si Zhou Wanchen at ang iba pa palabas ng library. Sa katunayan, hindi niya talaga aatakihin si Huang Xiaolong sa library ngayon lang, alam niya kung gaano kalubha ang krimen ng pagsira sa mga manual. He was just putting up a act para hindi siya magmukhang masama. Ang katotohanan na ang punk ay nangahas na saktan si Zhou Wanchen ay nagpakita na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi rin ganoon kasimple. Noong una, gusto lang niyang bugbugin si Huang Xiaolong sa ngalan ni Zhou Wanchen, ngunit ngayon, kahit sino pa siya, determinado siyang i-stomp si Huang Xiaolong pababa. Sa anumang kaso, nandyan ang kanyang kuya upang protektahan siya. Kahit anong parusa ang ipinataw ng higher echelon, pakitang tao lang, wala talaga silang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano sa kanya. Nang mapanood ang pag-alis ng grupo ni Chen Xiong, napangisi si Huang Xiaolong, ang nakababatang kapatid ni Chen Hao. Bagamat mas gugustuhin niyang huwag makipag-away kay Chen Hao sa panahong ito, hindi ibig sabihin na natatakot siya sa Chen Hao na iyon.
Hindi banggitin ang pagtitiis habang ang iba ay iniinsulto at pinahiya siya ay hindi kailanman naging personalidad ni Huang Xiaolong. Ang layunin ni Zhou Wanchen ay napakasimple rin, nakita ito ni Huang Xiaolong sa isang sulyap. Ito ay walang iba kundi ang pagnanais na humiram ng kapangyarihan ni na Chen Xiong at Chen Hao upang harapin siya. Isang liwanag ang bumungad sa mga mata ni Huang Xiaolong bago nawala. Nabawi ni Huang Xiaolong ang kanyang mood, inabot ni Huang Xiaolong ang bookshelf para sa alchemy refine ng manuals at sinimulang baklatin ang mga ito. Lumipas ang oras, at hindi nagtagal natapos ang unang oras. Si Chen Xiong at ang iba pang naghihintay sa labas ay naging malungkot nang hindi lumabas si Huang Xiaolong kahit makalipas ang isang oras. Ilang taon na ba mula nang ang sinumang panloob na disipulo ay nangahas na huwag pansinin siya sa ganitong paraan? Lumipas ang 2 oras at wala pa ring palatandaan na lalabas si Huang Xiaolong. Ang layunin ng pagpatay ni Chen Xiong ay kumukulo na. Lumipas ang 3 oras, pagkatapos ay 4 na oras. Ang araw ay nasa itaas na ngayon ng kanilang mga ulo, at ang matinding sikat ng araw ay lalong nagiging lason. Sa pagtingin sa araw sa itaas nila, naramdaman ni Chen Xiong na kumukulo ang kanyang hangarin sa pagpatay. Ang ibang mga alagad na kasama niya ay nagpapakita rin ng masasamang ekspresyon. Ibinaba ni Zhou Wanchen ang kanyang kumikislap na mga mata, walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Hindi nagtagal, lumipas na ang 9 na oras, at ang araw ay lumulubog sa abot tanaw. Ang pag-angat ng kanyang mga mata sa papalubog na araw, ang layunin ng pagpatay ni Chen Xiong ay maaaring magpatibay sa hangin sa puntong ito. Naputol ang pasensya ng grupo nang biglang may lumabas sa library. Isang pahiwatig ng kasamaan ang bumungad sa mga mata ni Chen Xiong. Ang taong lumabas ay walang iba kundi si Huang Xiaolong. Humisi si Chen Xiong habang papalapit sa figure ni Huang Xiaolong. Ang iba pang panloob ng mga disipulo ay sumunod sa likod ni Chen Xiong, na kumalat ng pabilog kasama si Huang Xiaolong sa gitna. Kawakas lumabas ka na. Ang malamig na boses ni Chen Xiong ay tumunog, ngayon, walang makapagliligtas sa iyo. Natural na hindi ka mamamatay, pero lampoin kita. Mahaba ang mga araw, dahan-dahan na tayong makakapaglaro. Umiyaw si Chen Xiong, umaakyat sa langit na parang ningas, bumubulusok kay Huang Xiaolong. Ang kanyang kamao ay umindayog ng buong lakas, na katulad ng isang mabangis na tigre na bumababa sa bundok, hindi mapigilan. Tahimpapawid, biglang tumubo ang nakamamatay na mga kuko ng tigre mula sa mga palad ni Chen Xiong, maging ang kanyang katawan ay naging mas malaki habang ang mga bigot ay tumutubo mula sa kanyang mga pisngi. Isa ito sa mas mataas na ranggo ng Barbarian God Sect na Battle Art na angkop na pinangalan ng Tiger King Art. Pagkatapos linangin ng Tiger King Art na ito, ang depensa, kapangyarihan, at bilis ng isang tao ay tumalon ng husto. Kasabay nito, ang kanilang pisikal na anyo ay bahagyang magbabago, nakahawig ng isang tigre. Ang pagsasama-sama ng Tiger King Art na ito sa Third Order Heavenly God Realm na lakas ni Chen Xiong, ay sapat na para labanan ng direkta ang peak early Third Order Heavenly God Cultivator. Habang pinapanood si Chen Xiong na bigla siyang inatake ng wala saan, si Huang Xiaolong ay hindi nataranta. Nakuha ang tamang timing nang maabot siya ni Chen Xiong, itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang kanang kamay at pinalo gamit ang kanyang sariling kamao. Pinagmamasdan ni Zhou Wanchen ang reaksyon ni Huang Xiaolong, ngunit nang makita niyang si Huang Xiaolong ay talagang naglakas loob na hawakan ang kamao ni Chen Xiong, na puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Itong si Huang Xiaolong ay talagang itinapon ang sarili sa kamatayan. Talaga bang iniisip niya na ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang maagang Third Order Heavenly God? Kasabay nito, nagdiriwang siya ng may kagalakan sa loob, hindi niya inaasahan na tatahimik si Huang Xiaolong tungkol sa kung sino siya. Kung isiniwalat niya ang kanyang pagkakakilanlan, maaaring pabayaan ni Chen Xiong ang bagay na ito ngayon, ngunit ngayon. Nakita na ni Zhou Wanchen ang eksena kung saan pinalipad si Huang Xiaolong. Sa puntong ito, nagbanggaan ang mga kamao ni na Huang Xiaolong at Chen Xiong, na nagresulta sa isang dumadagendong na boom. Kung paanong inakala ni Zhou Wanchen at ng iba pa na si Huang Xiaolong ay mapapa-atres, si Chen Xiong ay bumaril sa hangin pagkatapos ay nahulog sa lupa ilang daang metro ang layo, ngunit hindi ito tumigil doon. Kamulong sa lupa ang katawan ni Chen Xiong hanggang sa tumama siya sa isang malaking bato bago huminto. Sa panahong ito, nawala na siya ng malay.
Si Zuan Chen at ang iba pa ay nakatayong nakaugat sa lugar. Chenshong talaga. Imposible. Talagang imposible. Matigas na umiling si Zuan Chen. Hindi man lang tinitigan ni Huang Xiaolong si Chenshong habang papalapit siya kay Zuan Chen. Nang madetect ang paparating na Huang Xiaolong, sa wakas ay nakaramdam ng takot si Zuan Chen, ang kanyang mga paa ay nag-shuffle paatras, nauutil, Huang Xiaolong, anong gusto mo? Ano? Huang Xiaolong. Siya ang Huang Xiaolong na iyon. Ang mga disipulo sa paligid ni Zuan Chen ay nagulat nang marinig na ang taong ito ay si Huang Xiaolong. Nagulat sila sa kanyang pagkakakilanlan, nagulat sa kanyang lakas. Tinagmasdan ni Huang Xiaolong ang takot na ekspresyon sa mukha ni Zuan Chen, malapit mo nang malaman kung ano ang gusto kong gawin. Inabot ng isang palad niya si Zuan Chen palapit sa kanya. Pagkatapos, habang hawak ng magkabilang palad ang mga braso ni Zuan Chen, gumawa siya ng buong twist. Umalangaw-ngaw malapit sa entrance ng library ang nakakadugong hiyawan. Sumunod, pinaulanan ni Huang Xiaolong ng sipa ang tiyan ni Zuan Chen at ang huli ay lumipad sa hangin. Ang iba ay nakamamatay na mapatla sa ngayon. Tatakbo na sana sila ng may suntok sa hangin. Sa di kalayuan, ang mga panloob na disipulo na nagsitakbuhan pagkatapos marinig ang kaguluhan ay muling sumubaybay sa kanilang mga hakbang sa takot. Nilaibat ng tingin ni Huang Xiaolong ang paligid bago naglakad palayo. Siyempre, may ilang miyembro ng Sky Dragon League sa mga dumating pagkatapos marinig ang kaguluhan, ngunit walang nangahas na pigilan si Huang Xiaolong. Makalipas ang kalahating oras, sa kaibuturan ng Blood Phoenix Forest, isang binata na nakasuot ng madilim na asol na robo ang nagbigay sa isang mid-8th Order Heavenly God Realm ng demonyong halimaw, pagkatapos ay biglang huminto, at naglabas ng isang talisman ng komunikasyon. Pagkatapos niyang basahin ang nilalaman, sumabog ang galit sa kanyang mga mata, Huang Xiaolong, ang lakas ng loob mong saktan ang nakababatang kapatid ko. Nililigawan si kamatayan. Ang binatang ito ay walang iba kundi ang punong disipulo ng Barbarian God Sect, si Chen Hao. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 10:13. Nagmamadaling bumalik si Chen Hao. Sa nakalipas na 2 taon, si Chen Hao ay nagsasanay ng husto sa Blood Phoenix Forest, ngunit patuloy pa rin siya sa pagsunod sa mga balita sa loob ng sekta, kaya alam niya ang tungkol sa bagong Submerging Dragon ranking champion na si Huang Xiaolong na nagtataglay ng kakaibang rango ng hari. Diyos, ang 3 Caldero Godhead. Ang bawat tao ay may reverse scale, at ang kay Chen Hao ay ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Chen Xiong. Nawalan sila ng mga magulang noong bata pa sila, at mula noon, palagi na silang umaasa sa isa't isa. Pinakamamahal ni Chen Hao ang kanyang nakababatang kapatid. May panahon bago pumasok si Chen Hao sa Barbarian God Sect nang sugatan ng isang disipulo ng ilang pamilya si Chen Xiong. Pagkatapos ng insidente, hindi lamang pinatay ni Chen Hao ang disipulong iyon, nilipol din niya ang buong pamilya ng mahigit 100 tao. Huang Xiaolong, sa tingin mo ay hindi ako maglalakas loob na patayin ka dahil lang sa ikaw ay may rango na 3 Furnace Godhead at pinapaboren ka ng ninuno. Isang bagyo ng pagpatay ang umiikot sa katawan ni Chen Hao, na tinatakpan ng isang layer ng yelo ang mga higanteng puno sa kanyang kalapitan. Pagkatapos, ang aura sa paligid ni Chen Hao ay nanginginig, na naging dahilan upang ang lahat ng nagyayelong puno ay sumabog sa mga putol-putol. Pagkatapos ay nag-transform siya sa isang maliit na matalas na talam, tumusok sa hangin habang nagmamadaling bumalik sa Barbarian God Sect. Habang nagmamadaling bumalik si Chen Hao sa sekta, ang balita ng pananakit ni Huang Xiaolong kay Chen Xiong sa labas ng silid-aklatan ay kumalat na parang apoy sa buong sekta, na nagpalaki ng malaking kaguluhan. Maaaring matagpuan ng isa ang mga alagad na humihingal sa pagkabigla at hindi paniniwala sa halos bawat sulok. Si Huang Xiaolong nakakapanalo lang ng Submerging Dragon ranking ay ngayon ay malubhang nasugatan si Chen Xiong. Si Chen Xiong ay isang maagang 3rd Order Heavenly God Realm Cultivator . Ano? Itong balita, totoo ba? Nang marinig ng Barbarian God Sect Chief na si Guling ang ulat mula kay Grand Elder Lin Shen, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Sa pagtugon sa Sect Chief, ang bagay na ito ay ganap na totoo.
Tinaktan nga ni Huang Xiaolong si Chen Xiong, tsaka, isang galaw lang ang ginamit niya. Naramdaman ni Lin Shen ang biglaang pagkatuyo sa kanyang lalamunan. Kabuong katotohanan, nang marinig niya at ng iba pang mga Grand Elder ang tungkol sa pangyayari, maging sila ay nagulat. Gaano katagal si Huang Xiaolong sa Barbarian God Sect? Mahigit 1 taon lang. Bago iyon, isa pa rin siyang maliit na peak late 10th Order High God Realm Cultivator. Ang bilis ng paglago na ito ay masyadong nakakatakot para sa mga salita, masyadong napakapangit. Sumipsip si Guling ng malamig na hangin. Nasugatan niya si Chen Xiong sa isang welga. Nabalot ng nakakatakot na katahimikan ang buong bulwagan nang ang naruroon ng lahat ay nahulog sa matinding pagkabigla. Pagkaraan ng mahabang panahon, si Guling ay nagpakawala ng mahabang hininga, pinakalma ang sarili. Ang kanyang matalim na titig ay dumaan sa grupo ng mga Grand Elder, nagsasalita sa sadyang pagbagal, ano ang opinyon ng lahat sa bagay na ito. Nasugatan ni Huang Xiaolong ang isang panloob na disipulo, lumabag sa mga tuntunin ng sekta. Ayon sa mga patakaran, dapat siyang makulong sa piitan. Biglang nagsalita si Grand Elder Cao Yang. Sumasang-ayon ako kay Grand Elder Cao Yang. Hindi natin masisira ang buong kaldero ng lugaw para lamang kay Huang Xiaolong, isang solong tao. Kahit gaano kahusay ang kanyang talento, ang sekta ay mababaligtad, nang walang kaayusan, kung hahayaan natin siyang gawin ang gusto niya at hahayaan siyang pumatay ng mga inosenteng kapatid sa sekta, na lalabag sa lahat ng matagal nang itinatag na mga tuntunin ng ating sekta. Ang isa pang Grand Elder na nagngangalang Zhuangzuan ay tumunog. Dapat maparusahan si Huang Xiaolong, saka lang natin maipapakita ang ating pagiging walang kinikilingan. Matigas na sabi ni Grand Elder Huang Junfei. Marami pang Grand Elder ang sumang-ayon sa linyang ito ng pag-iisip. Hindi maiwasan ang mga kilay ni Guling na lumukot sa malalim na mga todling. Si Cao Yang, Zhuangzuan, Huang Junfei, at iba pang mga Grand Elder ay napakalapit kay Chen Hao, kaya naman sinubukan nilang itaguyod ang pagiging patas sa ngalan ni Chen Xiong. Cao Yang, mukhang nagkakamali kayong lahat. Sa pagkakaalam ko, si Chen Xiong ang naimpluwensyahan ni Zhou Wanchen at unang sumalakay kay Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong ay ipinagtatanggol lamang ang kanyang sarili. Ayon sa mga alituntunin ng ating Barbarian God Sect, ang mga unang umatake ay ang ipinadala sa piitan. Sa oras na ito, sumingit si Grand Elder Sun Jian sa grupo ni Cao Yang. Kahit na si Chen Hao ay may mataas na katayuan sa sekta, nakakuha ng suporta mula sa mga Grand Elder tulad ni Cao Yang at ng iba pa, sa parehong oras, dahil ipinagmamalaki niya ang kanyang talento at pagkakakilanlan bilang punong disipulo, nilabag ni Chen Hao ang mga patakaran. Sa maraming pagkakataon, higit sa ilang Grand Elders ang nakakaramdam ng kawalang kasiyahan sa kanya, at isa si Sun Jian sa kanila. Tama, hindi lang si Huang Xiaolong ang walang kasalanan, dapat siya ang gantimpalaan. Tinabi rin ni Grand Elder Wu Guangzhou. Agad na nagalit sina Cao Yang, Zhuangzuan, Huang Junfei, at ang mga nasa parehong linya. Tama na. Ang bagay na ito, tatanungin ko ang ninuno at hihilingin ang kanyang opinyon. Nang magsisimula na ang pagtatalo ng grupo ni Cao Yang, pinutol sila ni Guling. Nang makita nila ito, itinigil nila ang anumang salitang lumalabas sa gilid ng kanilang dila at sumang-ayon. Pinalis ni Guling ang lahat bago tumungo sa likod ng bundok kung saan matatagpuan ang tirahan ng cultivation ng ancestor. Makalipas ang 20 kakaibang minuto, narinig ni Lu Zuo mula kay Guling na nasugatan ni Huang Xiaolong ang isang maagang Third Order Heavenly God Realm na si Chen Xiong. Ang kanyang reaksyon ay hindi naiiba sa Guling dati, pagkabigla at hindi paniniwala. Ancestor, sabihin mo, ang pagkadyos at talento ni Huang Xiaolong, maaari bang? Nagalinlangan si Guling. Naunawaan ni Lu Zuo na nagtatanong si Guling kung ang pagkadyos ni Huang Xiaolong ay maaaring mas mataas sa mababang ranggo ng hari. Hindi, ako mismo ang nagsuri. Ang Diyosa ni Huang Xiaolong ay talagang ang 3 hurno na Diyos, hindi ito maaaring peke. Sabi ni Lu Zuo nang may katiyakan. Tumango si Guling. Sa katunayan, batay sa lakas ng ancestor, hindi posible para kay Huang Xiaolong na may kakayahang magtago ng anuman mula sa kanya.
Umislap ang mga mata ni Luzuo habang nagmumuni-muni, pagkatapos ay nagsabi, napakabilis ng paglaki ni Huang Xiaolong, nakakain kaya siya ng ilang uri ng kaguluhang espiritual na prutas. Nanginginig si Guling sa pagkabigla, magulong espiritual na prutas. Ang mga espiritual na bunga ng kaguluhan ay isang uri ng kayamanan na ipinanganak sa magulong espasyo. Ito ay sinabi na ang isang tao ay maaaring ipanganak muli pagkatapos kumain ng isang kaguluhang espiritual na prutas, isang hindi maipaliwanag na kababalaghan. Gayunpaman, tanging ang mga nagtataglay ng malaking swerte ang maaaring matisod sa kanila. Tanging ang paliwanag na ito ang may katuturan. Mahinaong sabi ni Luzuo. Pumayag si Guling. Dahil sinaktan ni Huang Xiaolong si Chen Xiong, hindi hahayaan ni Chen Hao na magpahinga ang isyo ng hindi gumaganti. May manood sa mga galaw ni Chen Hao. Paalala ni Luzuo. Parehong sina Huang Xiaolong at Chen Hao ay mga napakapangit na henyo ng barbarian god sect nila, hindi sila maaaring payagang pumatay o saktan ng isa't isa. Tumango si Guling. Gayun din, dagdagan ng autoridad ni Huang Xiaolong, sapat na para makapasok siya sa ika-6 na palapag ng library, at doblehin ang kanyang buwan ng allowance. Isa-isang inutusan ni Luzuo si Guling. Makalipas ang isang oras, umalis si Guling sa tirahan ng cultivation ng ancestor. Hindi ko inaasahan na ang ancestor ay talagang magbibigay ng ganoong kahalagahan kay Huang Xiaolong. Hindi lang siya pinarusahan, maaari na siyang pumasok sa ika-6 na palapag ng silid-aklatan kahit na ang kanyang buwan ng allowance ay nadobal. Sa loob ng kanyang cultivation tirahan, si Cao Yang ay nagbubuga sa galit. Nariyan ang Diyos ng Huang Xiaolong para makita ng lahat, napaka-normal para sa ninuno na hindi parusahan si Huang Xiaolong, pagkatapos ng lahat, si Chen Xiong ang may kasalanan. Sabi ni Huang Junfei. Alam na ni Chen Hao ang tungkol sa mga pinsala ni Chen Xiong. Siya ay nagmamadaling bumalik mula sa Blood Phoenix Forest sa pinakamabilis na kanyang makakaya, ngunit tatagal pa rin ito ng mahigit 1 buwan. Humisi si Zhuang Zuan, kailangan lang nating maupo at maghintay para manood ng magandang palabas. Lumipas ang mahigit 1 buwan sa isang kisap mata. Sa panahong ito, pinanatili ni Huang Xiaolong ang kanyang nakagawian, naglilinang sa kanyang mansyon sa gabi habang ang umaga ay ginugugol sa pagbabasa ng mga libro sa silid-aklatan ng Barbarian God Sect. Ang kanyang cultivation at alchemy refining skills ay bumuti, habang ang kanyang kaalaman sa Fortune Mainland, Eternal Mainland, Dark Elf Mainland, at Primal Chaos Mainland ay lumawak ng husto. Sa araw na ito, kalalabas lang ni Huang Xiaolong sa silid-aklatan at pabalik sa kanyang Sanctity of Order Mansion nang pumasok sa kanyang tainga ang isang talakayan sa malapit. Narinig kong nagmamadaling bumalik si eldest senior brother Chen Hao mula sa Blood Phoenix Forest, nakarating na siya sa Punyi City. Sa ganitong oras bukas, babalik na siya sa sekta. Kahit na ang talento ni Huang Xiaolong ay napakataas, sayang ang kanyang lakas ay napakababa pa rin. Sa pagkakataong ito, pagkatapos bumalik ang matandang senior brother na si Chen Hao, tiyak na magdurusa si Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1014. Lumuhod. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong, bumalik si Chen Hao. Narinig niya mula sa pag-uusap ng ilang panloob na disipulo na si Chen Hao ay nagsasanay sa Blood Phoenix Forest, sinong mag-aakalang babalik siya ng napakabilis. Mukhang mas mataas talaga ang lakas ni Chen Hao kaysa sa kanyang natentia. Sino sa palagay ninyo ang may mas mataas na talento sa pagitan ni Huang Xiaolong at ng panganay na senior brother na si Chen Hao? Siyempre, ito ang panganay na senior brother na si Chen Hao. Bagamat pareho sila ni Huang Xiaolong ay may mababang grade king rank godheads, ang eldest senior brother Chen Hao ay isang natatanging pagkakaiba-iba ng elemento ng yelo na tinatawag na Golden Ice Godhead, mas mataas ang rango kaysa sa Three Furnace Godhead ni Huang Xiaolong. Ano ang binibilang ng Huang Xiaolong na iyon? Ang pinakamatandang senior brother na si Chen Hao ay talagang ang pinakadakilang henyo ng ating barbarian god sect, na si Huang Xiaolong ay hindi kwalipikadong magsalita sa parehong hininga tulad ng eldest senior brother Chen Hao. Mainit na pinag-usapan ng grupo ng mga alagad sa hindi kalayuan. Kabilang sa kanila ang 2 miyembro ng Sky Dragon League na natural na hindi tatayo sa panig ni Huang Xiaolong.
Ang malamig na boses ni Huang Xiaolong ay tumunog, ganun ba? Ang nagyayelong boses ay masyadong biglang na halos tumalon ang grupo ng mga disipulo sa kanilang balat. Ang kanyang ina, na kung sinong bastard ay sumilip sa likod ko, gamulong dito para sa lolo na ito. Pilit na sigaw ng isa sa mga miyembro ng Sky Dragon League habang nakatalikod. Nang makita niya ang malamig na mukha ni Huang Xiaolong, ang grupo ng mga disipulo ay agad na namutla at nagsimulang manginig. Lumipad si Huang Xiaolong patungo sa grupo, ang kanyang tingin ay nakatuon sa disipulong iyon ng Sky Dragon League na sumigaw kanina, gusto mo akong lumabas, ano ngayon? Ang miyembro ng Sky Dragon League na iyon ay nawalan na ng kulay sa kanyang mukha, umiling-iling ng mariin habang pilit na ngumiti, Senior Brother Huang, kami hindi namin alam na ikaw iyon. Ang kanyang ngiti ay mukhang mas masahol pa sa mukha ng umiiyak. Umuso si Huang Xiaolong. Hindi siya mapakali sa mga disipulong ito, direktang lumilipad palayo. Pagkatapos lamang niyang tuluyang mawala sa paningin ay natuklasan ng ilang disipulong ito na ang kanilang likod ay basa ng malamig na pawis. Nanay niya, sino sa tingin niya? Talagang iniisip niya na ang lolo na ito ay natatakot sa kanya. Nang makitang wala na si Huang Xiaolong, ang parehong disipulo ng Sky Dragon League ay dumura sa lupa, kung hindi dahil sa hindi maganda ang pakiramdam ko nitong nakaraang 2 araw, sisiguraduhin kong alam mo kung bakit. Ang mga bulaklak ay pula. Ang iba ay umikot ang mga mata, di ba halos maihihimo ang pantalon mo kanina lang. Makalipas ang 3 oras, bumalik si Huang Xiaolong sa kanyang Sanctity of Order Mansion. Nakatayo sa bakuran, bigla niyang naalala na bukas ay babalik si Chen Hao sa Barbarian God Sect. Golden Eyes Godhead. Inulit niya sa ilalim ng kanyang hininga. Nitong mga nakaraang araw, salamat sa mga aklat sa loob ng library ng Barbarian God Sect, nadagdagan ang kaalaman ni Huang Xiaolong sa mga Diyos. Para sa isang henyo na may Golden Eyes Godhead, ito man ay metal element o water element cultivation techniques, kahit na ice element techniques, ang kanilang pag-unlad ay magiging kagulat-gulat. Maaari silang ituring na mga hari sa lahat ng mga Diyos ng elemento ng yelo. Kabuong San Sinukob, may naitala na 499,999 na uri ng mga Diyos. Ang Golden Eyes Godhead ni Chen Hao ay nireranggo sa ika-2256, samantalang ang Three Furnace Godhead ay nasa ika-2321. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng grupo ng mga panloob na disipulo na ang talento ni Chen Hao ay mas mataas kaysa kay Huang Xiaolong. Ayon sa panimula sa aklat na iyon, ang lahat ng King Rank Godheads ay nireranggo sa pinakamataas na 3,000, habang ang lahat ng nasa labas ng nangungunang 3,000 ay magiging mga Godhead na mas mababa sa King Rank. Sa kasamaang palad, ang mga libro sa Barbarian God Sect ay binanggit lamang ang mga uri ng Godhead hanggang sa mababang grado na ranggo ng Emperador, walang nakasulat na detalyadong may kaugnayan sa mga Supreme Godheads. Mayroon lamang isang simpleng linya na nagsasabing mayroong kabuuang 99 na uri ng mga kataas-taasang Diyos. Kaya naman, hanggang ngayon, walang ideya si Huang Xiaolong kung ang kanyang Holy Dragon Supreme Godhead, Archdevil Supreme Godhead, at Infinite Buddha Supreme Godheads ay mababa, mid, high, o top rank Supreme Godheads. Kahit na mas kaunti kung saan sila mairaranggo sa listahan. Pagkamat alam ni Huang Xiaolong na babalik si Chen Hao bukas, hindi kailanman naisip na tumakbo o magtago. Sa loob ng Barbarian God Sect, hindi mangangahas si Chen Hao na gumawa ng anuman sa kanya. Ngunit kung babulay-walay ni Chen Hao ang mga alituntunin ng sekta at atakihin siya, naniniwala si Huang Xiaolong na hindi tatayo at manunood si Sect Chief Guling. Lumipas ang gabi ng tahimik. Si Huang Xiaolong ay umatras mula sa kanyang cultivation state, binuksan ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng higit sa 1 buwang pag-cultivation, kahit na ang lakas ni Huang Xiaolong ay hindi nagtagumpay sa pag-akyat sa unang bahagi ng Second Order, hindi ito ganoon kalayo. Sa 1 buwan o higit pa, tiwala siyang maaabot niya ang peak ng maaga sa Second Order Heavenly God Realm. Gayunpaman, ang bilis ay napakabagal para sa kanyang panlasa. Sa ganitong bilis, ang pagnanais na makapasok sa Fourth Order Heavenly God Realm ay tatagal ng 30 taon, imposibleng makamit ang kanyang layunin na maabot ang Seventh Order Heavenly God Realm sa loob ng maikling 12 taon.
Lalo pang nadama ni Huang Xiaolong ang pagkaapurahan at nagpa siya na isulong ang kanyang paglalakbay sa Lin Family Fort upang kolektahin ang mapa ng kayamanan. Sa oras na ito, ang Sanctity of Order Mansion ay biglang umindayog ng marahas habang umaalingaw-ngaw ang isang dumadagendong na boom. Ang mga defensive formation na inilagay sa paligid ng mansyon ay biglang nabasag, na naging sanhi ng pagbagsak ng peel refining room at pag-aaral. Huang Xiaolong, gamulong dito para tanggapin ang iyong kamatayan. Isang malakas na alon ng kulog ang sumunod na naging sanhi ng paggulo ng daloy ng hangin sa paligid. Nanlamig ang tingin ni Huang Xiaolong, lumundag sa hangin. Pagtingin sa ibaba sa gumuhong mansyon, lumubog ang kanyang kalooban. Lumingon siya sa pinanggalingan ng boses at nakita niya ang ilang figure na nakatayo sa hangin. Nasa harap mismo ng grupo ang isang binata na nakasuot ng asul na balabal, na may mga gwapong katangian, makapal na baywang at likod, na naglalabas ng mapang-akit na aura. Sa likod ng binatang ito ay nakatayo sina Chen Xiong, Zhu Wanchen, at ilang iba pang tao na nakasuot ng pangunahing disciple robe ng Barbarian God Sect. Walang alinlangan, sa pinakauna sa grupo ay ang kasalukuyang punong disipulo, si Chen Hao. Sa labas ng inaasahan ni Huang Xiaolong na si Chen Hao ay papasok sa kanyang mansyon sa sikat ng araw. Sa pag-asa sa kanyang katayuan at pagkakakilanlan, itong si Chen Hao ay walang takot sa isang lawak. Kuya, si Huang Xiaolong iyon. Itinuro ni Chen Xiong si Huang Xiaolong na may nagbabagang puot sa kanyang mga mata. Ang matalim na kinang sa mga mata ni Chen Hao ay lumiwanag sa kanyang mga mata. Huang Xiaolong, alam na alam mo na si Chen Xiong ay nakababatang kapatid ko, ngunit nangahas kang saktan siya. Lumuhad ka kaagad. Ang aura ni Chen Hao ay bumawapalabas, bumagsak kay Huang Xiaolong. Bagamat si Huang Xiaolong ay nagtataglay ng tatlong pinakamataas na Diyos, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan niya at ni Chen Hao sa sandaling ito ay napakalaki. Dahil natatakpan ng nakaka-pressure na aura ni Chen Hao, hindi siya makagalaw kahit isang pulgada. Sa sumunod na sandali, parang may 1,000 malalaking bundok na dumidiin sa kanyang likuran. Sa kabila ng tatlong kataas-taasang Diyos ni Huang Xiaolong na umiikot sa kanilang limitasyon, ang kanyang katawan ay hindi maiwasang yumuko sa kanyang mga tuhod. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay naging pulang-pula, ang kanyang mga buko na puti habang kinuyam niya ang kanyang mga kamao, malamig na tinitigan si Chen Hao. Chen Hao, kung hindi ako mamamatay ngayon, papatayin kita balang araw. Humisi si Chen Hao, aminin ko na ikaw ay talagang may talento, nagtataglay ng Three Furnace Godhead, ngunit malayo ka pa rin sa aking Golden Eyes Godhead. Ang iyong talento ay mas mababa kaysa sa akin, at ang iyong lakas ay lubhang kulang kumpara sa akin. Nakatadhana kang hinding-hindi ako maabyutin, kaya hinding-hindi ka magkakaroon ng pagkakataong iyon. Sa pagsasalita tungkol dito, mas tumaas ang momentum ni Chen Hao. Nang si Huang Xiaolong ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa pagkakaluhod sa lupa, isang boses ang tumunog, tama na. Isang bagzo ng kapangyarihan ang dumaan kay Huang Xiaolong, na binura ang panggigipit ni Chen Hao. Agad na naramdaman ni Huang Xiaolong na wala ng pasanin ang kanyang katawan. Kasunod nito, isang grupo ng mga tao ang lumipad mula sa malayo, si Guling at isang grupo ng mga Grand Elder at Elder. Tinulanan ni Chen Hao na lilito si Guling, kaya hindi nagulat ang kanyang mukha. Sa isang kisap mata, ang grupo ni Guling ay nakatayo sa pagitan ni Chen Hao at Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 10:15. Ang hinala ni Zhao Chenyuan. Pagbati, Sect Chief. Si Chen Xiong, Zhu Wanchen, at ang ilang pangunahing mga disipulo ay humakbang pasulong at lumuhad bilang pagsaludo. Lumapit din sina Chen Hao at Huang Xiaolong upang batiin si Guling, ngunit dahil sa katayuang ipinagkaloob ng kanilang mga King Rank Godheads, ni isa sa kanila ay hindi kinakailangang lumuhad. Ito ang kanilang espesyal na karapatan. Tumango si Guling. Kasama sina Lin Shen, Gao Yang, Zhuang Zuan, at ang iba pa, tumingin siya kina Chen Hao at Huang Xiaolong. Chen Hao, dito na nagtatapos ang usapin. Kung mangyari ulit ito, paparusahan kita ayon sa mga patakaran. Pinalaan ni Guling si Chen Hao, hindi maikikaila ang kanyang tono. Malinaw na talagang galit si Guling sa pagkakataong ito. Oo, Sect Chief.
Magalang na sumunod si Chen Hao. Sa puntong ito, hindi siya nangahas na pabulaanan ng sect chief sa publiko. Nang makita ito ay bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Guling habang nakatingin siya sa gumuhong mansyon sa likod ni Huang Xiaolong. Bilang pag-iisip, idinagdag niya, sinira mo ang Sanctity of Order Mansion ni Huang Xiaolong, ibabawas ng sect chief na ito ang 1 taon ng iyong buwan ng allowance at ibibigay ito kay Huang Xiaolong bilang kabayaran. Bahagyang kumunat ang makinis na kilay ni Chen Hao, ngunit sumunod pa rin siya sa huli. Sa wakas ay tumango si Guling na may kasiyahan sa gawin ni Chen Hao. Gayunpaman, sa oras na ito, si Huang Xiaolong na kanina patahimik ay biglang nagsalita, "Sect Chief, gusto kong hamanin si Chen Hao." Ano? Dahil sa inaasahan ng lahat, gusto talaga ni Huang Xiaolong na hamanin si Chen Hao, maging si Guling ay nabigla sa kahilingang ito. Kasunod nito, si Cao Yang, Zhuang Zuan, Wang Junfei, at ang iba pang mga Grand Elder na malapit kay Chen Hao ay ngumisi sa paghamak habang nakatingin sila sa kanya. Ang Sanctity of Order Mansion ng Huang Xiaolong na ito ay winasak lamang ni Chen Hao at muntik na siyang mapilitan na lumuhod, halos nawala na ang mukha niya. Ngunit ngayon ba ay sinusubukan niyang gamitin ang hamon na ito bilang isang dahilan upang maibalik ang ilang mukha? Talagang hindi niya alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Dahan-dahang iniling ni Chen Hao ang kanyang ulo sa direksyon ni Huang Xiaolong na biglang tumawa. Naririnig ng kahit sino ang pangungutya at panghahamak sa kanyang boses. Ang mukha ni Guling ay naging malungkot na humarap kay Huang Xiaolong, kalokohan. Katulad ng iba, naisip niya na si Huang Xiaolong ay masyadong mapusok at gusto lang niyang mabawi ang mukha, kaya walang habas na binibigkas ang ilang mga nakakalokong salita. Pinagmasdan ni Huang Xiaolong si Chen Hao, na halos hindi makatayo ng tuwid mula sa pagtawa, at sinabing, "Chen Hao, opisyal kitang hinahamon sa paparating na labanan para sa posisyon ng punong disipulo, matapang ka bang tanggapin?" Sa totoo lang, hinahamon ni Huang Xiaolong si Chen Hao ay hindi dahil siya ay mapusok. Bagamat sinunod ni Chen Hao ang mga utos ni Guling, hindi ito nangangahulugan na hindi siya magdudulot ng gulo para kay Huang Xiaolong sa malapit na hinaharap. Kung siya ay nasa loob ng Barbarian God Sect, hindi siya personal na aatakihin ni Chen Hao, ngunit paano kung umalis siya sa sekta? Hindi siya maaaring magtago dito magpakailanman. Higit pa rito, kahit na maaaring hindi maginhawa para kay Chen Hao na gawin ang anumang bagay sa kanyang sarili, mayroon siyang mga crony at iba pa na handang sumunod sa kanya. Sa halip na maghintay ng nakatagong araw sa wala, mas mabuting hamanin si Chen Hao. Sa ganitong paraan, ang mga kamay ni Chen Hao ay malilimitahan sa isang tiyak na antas hanggang sa pangunahing kompetisyon ng disipulo. Ang lahat ay medyo natulala habang nakatingin kay Huang Xiaolong, gusto niyang hamanin si Chen Hao na lumaban sa panahon ng kompetisyon ng punong disipulo. Tumigil sa pagtawa si Chen Hao at pinagmasdan si Huang Xiaolong na may uhaw sa dugo sa kanyang mga mata, nanunuya, "Tanggapin ko ba?" Lumingon siya kay Guling, "Sect Chief, nakita mo na mismo. Si Huang Xiaolong mismo ang humahamon sa akin na lumaban, wala akong kasalanan." Pagkatapos ay kinutya niya si Huang Xiaolong, "Huang Xiaolong, tinatanggap ko ang hamon mo. Sa yugto ng labanan, sisiguraduhin kong mauunawaan mo ang kalunos-lunos na kahihinatnan ng pagkakasala sa akin, Chen Hao." "Tech Chief, kung wala ng iba, we will take our leave." Bahagyang yumuko si Chen Hao kay Guling. Ibinuka ni Guling ang kanyang bibig, ngunit tumango lamang sa huli. Si Chen Hao, Chen Xiong, Zhu Wanchen, at ang iba pa ay lumipad palayo. Tumingin si Guling kay Huang Xiaolong, hindi maitago ang pagkabigo sa kanyang mga mata habang umiiling siya. Pagkatapos ay bumaling siya kay Lin Shen at sa iba pang mga Grand Elder, "Let's go." Sa isang maikling sandali, lahat ay umalis. Bago umalis, si Cao Yang, Zhuang Zuan, at ilang Grand Elder ay huminga sa pangungutya. Pinanood ni Huang Xiaolong ang grupo ni Guling na umalis na may kalmadong ekspresyon. Halata na nadismaya si Guling sa kanya, iniisip na siya ay masyadong mapusok kapag walang nag-iisip na kaya niyang talunin si Chen Hao, ngunit matigas pa rin ang kanyang ulo na hinamon siya. Sa mga mata ni Guling, ang aksyon ni Huang Xiaolong ay masyadong bata. Pagkaalis ng lahat, nilaybot ng tingin ni Huang Xiaolong ang gumuhong mansyon, huminga ng malamig, "Chen Hao, ipapaalam ko rin sa iyo ang kalunos-lunos na kahihinatnan ng pagkakasala sa akin.
Pagkalipas ng 2 oras, nagpakita si Huang Xiaolong sa Soaring Sky Hall. Nang maunawaan ng Hall Elder na naroon si Huang Xiaolong upang ayusin ang isang bagong cultivation mansion, tumingin siya sa kanya na may kakaibang ekspresyon, ngunit hindi nagtanong ng masyadong maraming tanong, direktang nag-aayos ng ibang lugar. Ang kanyang bagong tirahan ay nasa Stone Lion Peak pa rin, dahil ang ilang cultivation mansion sa Stone Lion Peak ay ang pinakamahusay sa mga inilaan sa panloob ng mga disipulo. Nang lumabas si Huang Xiaolong mula sa Soaring Sky Hall, nakita siya ng ilang panloob na disipulo at umiling, tumatawa at bumubulong. Humigit kumulang 2 oras na ang nakalipas mula nang hamanin niya si Chen Hao, at karamihan sa mga panloob na disipulo ay nabighani na ngayon. Narinig ko iyon pagkatapos na wasakin ang mansyon ni Huang Xiaolong ng panganay na senior brother Chen Hao, para mabawi ang mukha. Hinamon niya ang eldest senior brother Chen Hao na lumaban sa darating na kompetisyon ng punong disipulo. Talaga. Siyempre totoo, 2 oras lang ang nakalipas. Kumalat na ang balita ngayon. Si Huang Xiaolong ay mayroon ding isang king rank godhead. Ang kanyang talento ay kamangha-mangha, ngunit malayo pa rin sa eldest senior brother na si Chen Hao, ngunit naglakas loob pa rin siyang hamanin siya. Wala na ba siya sa isip niya? Ang lakas ni eldest senior brother Chen Hao ay hindi maarap, maaaring nakalusot na siya sa Ninth Order Heavenly God Realm. Sa oras na dumating ang kompetisyon ng punong disipulo, maaari pa nga siyang maging ikasampung utos ng langit na Diyos. Sa oras na iyon, ano kaya ang cultivation ni Huang Xiaolong, baka 4th Order Heavenly God Realm lang o higit pa? Sinabi na ng pinakamatandang senior brother na si Chen Hao na ipapaalam niya kay Huang Xiaolong ang kalhunos-lunos na kahihinatnan ng pagkakasala sa kanya, na si Huang Xiaolong ay tiyak na patay na. Siya mismo ang pumunta at hinamon ang panganay na senior brother na si Chen Hao, hindi ito mapipigilan ng sect chief. Iba't ibang katulad na pag-uusap ang nagaganap. Si Huang Xiaolong ay nanatiling hindi naapektuhan, hindi pinapansin ang mga panloob na disipulong ito habang siya ay bumalik sa Stone Lion Peak, sa kanyang bagong cultivation mansion na ang pangalan ay binago niya sa Sanctity of Order. Sa likod ng bundok ng Barbarian God Sect, nagsalubong ang mga kilay ni Lu Zuo matapos marinig ang ulat ni Guling tungkol sa hamon ni Huang Xiaolong, at sinabi lamang, "Alam ko." Pagkatapos ay kinawayan niya si Guling. Umiling si Lu Zuo, mamantong hininga, itong Huang Xiaolong. Wala nang ibang tunog na nanggagaling sa cultivation dwelling. Pagkaraan ng 10 araw, lumitaw si Huang Xiaolong sa mga lansangan ng lungsod ng Pengyi. Paglabas sa pagkakataong ito, binalak niyang pumunta sa Lin Family Fort at kunin ang mapa ng kayamanan ng Jianyu sect na iyon. Noong una, gusto ni Huang Xiaolong na alagaan ang anak ni Lin Chaochun bago umalis, ngunit pinipigilan ni Lin Sheng ang kanyang sarili sa loob ng Barbarian God Sect nitong mga araw, hindi binibigyan si Huang Xiaolong ng anumang pagkakataon na gawin iyon. Kinailangang ipagpaliban ang bagay na ito. Matapos manatili ng 1 araw sa Pengyi City, umalis si Huang Xiaolong papasok sa Blood Phoenix Forest. Tulad ng kung paano siya tumawid sa Blood Phoenix Forest mahigit 1 taon na ang nakalipas, binalak ni Huang Xiaolong na gawin din ito para maabot ang Lin Family Fort. Sa ganitong paraan, maaari siyang manghuli at magsaka habang naglalakbay. Hindi nagtagal pagkatapos niyang pumasok sa Blood Phoenix Forest, sa loob ng Elephant Genesis Sect Palace Hall, nakatanggap si Zhao Chenyuan ng balita tungkol kay Huang Xiaolong na nag-iisang pumasok sa Blood Phoenix Forest. Guro, hindi dapat si Huang Xiaolong na iyon ang pumatay kay junior brother, tama ba? Nagalinlangan si Chen Wenyuan. Alam na alam niya ang lakas ng kanyang junior brother na si Han Yang. Humisi si Zhao Chenyuan, siya man iyon o hindi, malalaman natin pagkatapos mahuli si Huang Xiaolong at sabunutin ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, mayroon akong ibang gagawin at hindi ako makapunta ng personal, pumunta ka at hulihin siya. Tandaan, gawin ito ng maingat, huwag mag-iwan ng anumang bakas na maaaring magdulot ng link sa amin. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 10:16. Isang baka. Kung 1 buwan na ang nakalipas, ang hinala ni Zhao Chenyuan ay hindi nahuhulog kay Huang Xiaolong, ngunit noong nakaraan, kumalat ang balita tungkol kay Huang Xiaolong na mayroong isang king rank godhead.
Habang ang balita ay nagulat sa Elephant Genesis Sect at Great Whale Sect, maraming panig ang nagsimulang magbigay ng pansin sa kanya. Kasunod nito, lumabas din ang balitang sinaktan ni Huang Xiaolong si Chen Xiong. Nagulat din ito kay Zhao Chenyuan. Kasabay nito, nalaman niya na si Huang Xiaolong ay nasa isla rin ng ang kanyang disipulong si Han Yang ay pinatay sa Volcano Isle na siyang simula ng hinala ni Zhao Chenyuan. Guro, paano kung ang Huang Xiaolong na iyon ay tunay na pumatay? Tanong ni Chen Wenyuan. Isang matalim na kislap ang sumabog sa mga mata ni Zhao Chenyuan, kung talagang si Huang Xiaolong ang pumatay sa iyong junior brother, patayin mo siya. Kahit sino pa ang pumatay sa disipulong ito ni Zhao Chenyuan, dapat silang ilibing ng magkasama. Tandaan, gawin itong malinis, dapat ay hindi ka dapat mag-iwan ng anumang mga pahiwatig para mahanap ng barbarian god sect. Malungkot ang ekspresyon niya sa sinabi nito. Magtiwala ka, guro. Tumango si Chen Wenyuan sa marangal na paraan, naunawaan niya ang bigat ng bagay. Kung napatay si Huang Xiaolong at nalaman ng Barbarian God Sect na may kaugnayan ito sa kanilang Elephant Genesis Sect, tiyak na gagawin nila ang kanilang makakaya na kumuha ng dugo mula sa kanila. Hindi banggitin ng Barbarian God Sect, maging ang kanilang Elephant Genesis Sect o ang Great Whale Sect ay mababaliw pagkatapos mawala ng henyo sa isang king rank godhead. Pinaalalahanan ni Zhao Chenyuan si Chen Wenyuan tungkol sa iba pang mga bagay na dapat niyang bigyang pansin. Magalang na sumunod si Chen Wenyuan at umalis sa bulwagan, nagmamadaling pumunta sa Blood Phoenix Forest. Bagamat nakakabahala ang talento at paglaki ni Huang Xiaolong, si Zhao Chenyuan ay may buong pagtitiwala sa kanyang disipulo. Sa lakas ng Fifth Order Heavenly God Realm ni Chen Wenyuan, ang pakikitungo kay Huang Xiaolong ay magiging kasing dali ng pagpindot ng kanyang mga daliri. Sa isang tiyak na taluktok ng bundok sa periphery ng Blood Phoenix Forest, ang suntok ni Huang Xiaolong ay nagpadala ng Third Order Heavenly God Realm Shadow Leopard na lumilipad bago dumating sa itaas nito sa isang kisap mata na nagpadala ng isa pang suntok. Ang Shadow Leopard ay bumagsak sa lupa na naging dahilan upang mahati ang lupa. Si Huang Xiaolong ay bumuo ng isang talon kasama ang God Force at pinatay ang Shadow Leopard gamit ang isang slash na inalis ang Diyos nito. Ito ang ikawalong araw mula nang pumasok siya sa Blood Phoenix Forest. Pagkarating dito, ang pangunahing biktima ni Huang Xiaolong ay ang Third Order Heavenly God Realm na mga demonyong hayop. Sa loob ng 8 araw, ang bilang ng Third Order Heavenly God Realm na mga demonyong hayop na namatay sa kanyang mga kamay ay umabot ng hindi bababa sa 100. Katatapos lang niyang harapin ang Shadow Leopard na iyon nang biglang yumanig ang makajos na Mount Zumi. Nagulat si Huang Xiaolong, kinuha ito upang makita ang makajos na Mount Zumi ay nagniningning sa maliwanag na gininto ang liwanag kahit na naglalabas ng mga alon ng kidlat. Ito ay mabilis na natuklasan ni Huang Xiaolong na ang mga ripple ay nagmula sa kidlat na hayop na itlog sa loob ng makajos na Mount Zumi. Ang kidlat na hayop na itlog ay kumikinang na may mga kidlat habang may mga bitik sa shell na kumakalat sa buong ibabaw nito. Basag. Ang kababalagan ay nagpatuloy ng kalahating oras bago tuluyang nag-crack ang kidlat na hayop na itlog at isang demonyong hayop ang nag-drill mula rito. Gayunpaman, ang hitsura nito ay labis na ikinagulat ni Huang Xiaolong na ang kanyang bibig ay nakanganga. Isang baka. Ang kidlat na hayop na itlog na ito ay talagang nagsilang ng isang maliit na baka na may 2 gintong sungay at isang berdeng katawan. Ang laki nito ay katulad ng bagong panganak na guya sa Earth. Anong uri ng kidlat na hayop ito? Si Huang Xiaolong ay ganap na hindi nakaimik. Marami na siyang nabasang libro sa library ng Barbarian God Sect na naglalarawan sa iba't ibang uri ng mga demonyong hayop ng Divine World, ngunit hindi niya talaga makilala kung anong uri ng demonyong hayop ang berdeng baka na ito na may 2 gintong sungay. Sa oras na ito, unti-unting nilalamon ng maliit na baka na iyon ang shell nito. Isang bilog ng kidlat ang umaalingaw-ngaw sa katawan nito. Pagkalipas ng ilang minuto, umiling-iling ang maliit na baka sa kanyang puwitan at ulo habang papalapit ito, matamang nakatingin kay Huang Xiaolong habang nakatayo ito sa kanyang harapan. Mu. Pakyut nitong tawag. Muling natahimik si Huang Xiaolong. Sa paghusga sa kilos ng munting baka, kinuha siya nito bilang ina nito. Habang sumasagi sa kanyang isipan ang ideyang ito, damaloy ang goosebump sa kanyang gulugod.
Sa kabutihang palad, ang maliit na baka na ito ay hindi uminom ng gatas. Sa oras na ito, ang mga mata ng maliit na baka ay nakatitig sa Shadow Leopard Godhead na nasa kamay ni Huang Xiaolong na humahanga sa kanya. Gusto mo ito? Tanong ni Huang Xiaolong. Ang munting baka ay tumango, ang masiglang mga mata nito ay tila nakakaawa. Ibinigay ni Huang Xiaolong ang Diyos sa maliit na baka. Ang mga mata ng maliit na baka na may gininto ang sungay ay nagningning, sabay-sabay na nilunok ang Diyos at nilalamon ito. Ilang segundo pa ay dinilaan nito ang bibig, parang may nakain na masarap. Si Huang Xiaolong ay namangha. Ipinaalala nito sa kanya ang Violet Spirit Devourer Monkey, si Huang Xiaoyong. Maaari bang makuha ng Golden Horn Little Cow na ito ang God Force sa loob ng mga Godheads upang mapabuti ang lakas nito? Sa oras na ito, ang maliit na baka ay nagtaas ng ulo, tumingin muli kay Huang Xiaolong ng malungkot. Ang ekspresyong iyon ay eksakto tulad ng isang maliit na bata na nagugutom. Si Huang Xiaolong ay nagpakawala ng isang mapait na tawa habang naglalabas siya ng isa pang Diyos mula sa kanyang submerging dragon ring. Sa isang kisap mata, ang maliit na baka ay ngumunguya ng isa pang Diyos, pagkatapos ay muling itinaas ang ulo kay Huang Xiaolong. Naglabas siya ng isa pang Diyos. Si Huang Xiaolong ay kumuha ng kabuoang 15 Godhead sa pagitan ng Second Order at Third Order Heavenly God Realm bago ang gininto ang may sungay na maliit na baka ay hinimas ang tiyan nito gamit ang paa sa harapan, dumidighay ng malakas. Pinunasan ni Huang Xiaolong ang pawis sa kanyang noo. Si Fudges, kung ang maliit na ito ay kumakain ng napakaraming araw-araw, malapit na akong kainin ng mahirap. Mabuti na lamang at medyo maraming mga Diyos sa loob ng kanyang submerging dragon ring, kung hindi, marahil ay hindi niya mapakain ang maliit na bata. Higit sa ilang araw. Lumipas ang 10 araw. Lumipas ang 10 araw. Sa 10 araw na ito, tinahak ni Huang Xiaolong ang kagubatan habang pinapatay ang mga demonyong hayop, at sa tuwing nakikipaglaban si Huang Xiaolong sa isang demonyong halimaw, ang mga gintong sungay na maliit na baka ay nanunood at humihikab sa gilid. Pagkatapos lamang napatayin ni Huang Xiaolong ang demonyong halimaw na kanyang kinakalaban ay magkakaroon ito ng nakakapuri na ekspresyon, ang layunin nito ay malinaw na nakasulat sa mukha nito. Bahagyang nanlumo si Huang Xiaolong. Sa 10 araw na ito, maaari na niyang hulaan na ang munting ito ay isang tamad na matako. Ang mga Diyos na nakuha niya sa pagpatay sa mga demonyong hayop sa nakalipas na 10 araw ay pumasok lahat sa tiyan ng munting ito. Si Huang Xiaolong ay naging malayang paggawa nito. Ilang araw na ang nakalipas, napansin ni Huang Xiaolong na walang nakasabit sa ibabang bahagi ng maliit na bata, bukod pa rito, dahil sa magkatulad na pantig ng kanilang mga pangalan, pinangalanan ito ni Huang Xiaolong na Xiao Niu. Sinasabi ko Xiao Niu, anong uri ng banal na hayop ka ba talaga? Mayroon bang banal na hayop na makakain ng katulad mo sa mundong ito? Ibinigay dito ni Huang Xiaolong ang Diyos na nakuha mula sa demonyong halimaw na kakapatay lang niya, nagrereklamo. Gayunpaman, ang pagtugon kay Huang Xiaolong ay tunog ng mo. Bukod kay mo, ano pang alam mo? Nagreklamo si Huang Xiaolong. Mu. Kapag nagalit ka ulit, kakatayin kita at gagawa ng inihaw na karne. Mungo. Tumigil sa pagsasalita si Huang Xiaolong. Sa 10 araw na ito, maliban sa mo, pang maliit na ito ay hindi naglabas ng iba pang mga tunog. Sa pangkalahatan, ang isang banal na hayop ay nakakapagsalita lamang ng wika ng tao pagkatapos maabot ang Heavenly God Realm. Hanggang noon, tiniis lang ni Huang Xiaolong ang paghungol ng bata. Talagang makakain ang maliit na baka na ito. Sa unang 3 araw, kumakain ito ng 15 Godheads kada araw, ngunit mula sa ika-4 na araw, tumaas ang bilang hanggang 16 na Godheads at pataas bago ito mapuno. Bilang resulta ng kakayahan nitong kumain, halos araw-araw ay lumaki ang maliit na bilog, sa loob ng maikling 10 araw, lumaki ito ng higit sa 10 bilog. Sa bilis na ito, sa loob ng 2 buwan, ang maliit na baka na ito ay aabot sa laki ng isang mature na baka sa Earth. Ang ikinagulat ni Huang Xiaolong ay ang katotohanang hindi niya talaga makita ang lakas o paglilinang nito. Bukod dito, sa loob ng katawan ng maliit na baka ay isang uri ng enerhiya na nagbigay kay Huang Xiaolong ng palpitations. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1017.
Pagtugis ni Chen Wenyuan. Ano ba talaga ang enerhiyang ito, hindi alam ni Huang Xiaolong. Nang ang kanyang banal na pakiramdam ay bumalot sa maliit na baka upang suriin, ang nakikita lamang niya ay isang malabol na kulay abo na lilang kidlat at isang mahinang gintong apoy. Dahil dito, lalo siyang na-curious tungkol sa pinagmula ng maliit na gintong sungay na baka. Kakaunti lang ang mga bagay na maaaring matakot kay Huang Xiaolong matapos pagsamahin ang kanyang tatlong pinakamataas na Diyos. Hindi kaya, ang maliit na baka na ito ay hindi isang banal na hayop. Umaba ang tingin ni Huang Xiaolong sa maliit na bagay na ngumunguya sa isang Diyos habang nag-flash sa kanyang isipan ang pag-iisip. Sa itaas ng mga banal na hayop sa Rango ay ang mga Chaos Beast. Gayunpaman, ito ay isang pag-iisip lamang dahil ang posibilidad ay hindi mataas. Kung ang maliit na baka na ito ay talagang isang Chaos Beast, ang malaking shot sa likod ng High God Advancement Tournament ay hindi ito ibibigay bilang isang premyo. Kaya, ang isang tao at isang baka ay lumipat sa Blood Phoenix Forest habang nangangaso. Siyempre, si Huang Xiaolong lamang ang gumagawa habang ang gininto ang may sungay na maliit na baka ay nagpapasaya mula sa gilid. Sa lalong madaling panahon, lumipas ang isang buwan. Sa isang buwang ito, ang maliit na baka ay lumaki ng maraming beses na mas matibay, kaya't hindi na ito matatawag na maliit. Mahigit isang buwan na ang nakalipas ng ito ay napisa lang, ang taas nito ay umabot lamang sa baywang ni Huang Xiaolong, ngunit ngayon, umabot na ito sa mga balikat ni Huang Xiaolong. Kung hindi nasaksihan ni Huang Xiaolong ang paglaki nito ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwala na ang baka na ito ay ipinanganak isang buwan lang ang nakalipas. Gayunpaman, kahit na ang maliit ay lumaki ng husto, ito ay maganda pa rin, at lalo na magaling sa acting spoiled. Natural, nanatili itong tamad at matako. Kawakas, mo, pa rin ang nailalabas nito para makipag-usap kay Huang Xiaolong. Sa panahong ito, ang pares ng gininto ang sungay ng maliit na baka ay naging mas makintab na may mga mahinang simbolo ng kidlat na lumilitaw sa kanilang ibabaw. Ang mga simbolo ng kidlat na ito ay naglalaman ng isang likas na puwersa ng langit at lupa, malalim at walang katotohanan. Pinag-aralan ni Huang Xiaolong ang mga simbolo na ito sa loob ng ilang araw, ngunit hindi niya maintindihan ang kahit isang bagay mula sa kanila. Ang lakas ni Huang Xiaolong ay bumuti din ng malaki, isa na sa pinakamataas na maagang Second Order Heavenly God. Kalahating hakbang na lang at asenso na siya sa Mid-Second Order Heavenly God Realm. Sa totoo lang, kung si Huang Xiaolong ay naglalakbay ng mag-isa, tatawid na sana siya sa kinakailangang distansya sa ngayon, ngunit kasama ang gininto ang may sungay na maliit na baka, hindi maiiwasan na ang kanyang bilis ay bumagal ng husto. Ayon sa kanyang pagtatantya, aabutin pa ng 20 araw o higit pa bago umalis sa Blood Phoenix Forest. Sa araw na ito, nang si Huang Xiaolong ay nakasakay sa gintong sungay na baka at dumaan sa isa sa maraming bate sa Blood Phoenix Forest, isang malakas na pakiramdam ng panganib ang bumalot sa kanya. Sumigaw si Huang Xiaolong, "Xiao Niyo!" Sabay na tumalon sa hangin ang isang tao at isang baka. Katatapos lang tumalon palayo ni Huang Xiaolong nang dumating ang isang makapangyarihang sword chi sa parehong lugar, na hinati ang maliit na bate sa dalawang gilid, na naging sanhi ng pagsabog ng tubig sa hangin. Kasabay nito, isang tunog ng sorpresa ang narinig, na sinundan ng hitsura ng isang binata na nakasuot ng puting damit sa linya ng paningin ni Huang Xiaolong. Ang Elephant Genesis Sect. Nang makita ang emblem ng elepante sa puting roba ng binata, si Huang Xiaolong ay bumulong na nakasimangot dahil ang binata ay isang pangunahing disipulo ng Elephant Genesis Sect. Pinagmasdan ng binata na nakasuot ng puting damit si Huang Xiaolong, madiin ang kanyang tingin habang nagsasalita, "Huang Xiaolong, hindi ko inaasahan na itinago mo ang iyong lakas ng ganoon kalalim, tila pinatay mo talaga ang aking junior brother." Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay walang iba kundi si Chen Wenyuan na tumanggap ng utos ni Zhao Chenyuan na hulihin si Huang Xiaolong. Junior brother. Isang mukha ang sumagi sa isip ni Huang Xiaolong, ang kanyang tono ay malamig, "Ikaw ang senior brother ni Hanyang, Chen Wenyuan." Nagulat si Chen Wenyuan, hindi niya inaasahan na mahulaan ni Huang Xiaolong ang kanyang pagkakakilanlan. Gaya ng inaasahan, pinatay mo si junior brother. Ang layunin ng pagpatay ay kumikislap sa mga mata ni Chen Wenyuan.
Noong nasaksihan niya ang lakas ni Huang Xiaolong kanina, 70% sure siya na siya ang pumatay kay Hanyang, pero ngayon ay naging 100% na. Kung hindi, paano malalaman ni Huang Xiaolong ang tungkol sa kanya at sa kanyang junior brother na si Hanyang? Matapos kumpirmahin ang kanyang hinala, kumilos si Chen Wenyuan. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay biglang lumipad palabas na parang ahas, diretso sa puso ni Huang Xiaolong. Bago pa man dumating ang Longsword, ang nakakatakot na sword chi na inilabas nito ay nagdulot ng matinding pananakit sa balat ni Huang Xiaolong. Ito ang Elephant Genesis X Poisonous Serpent Sword Art. Matapos maabot ang maliit na pagkumpleto sa sword art na ito, makokontrol ng cultivator ang kanilang sandata para atakihin ang kaaway sa loob ng isang partikular na lugar, katulad ng sword control attack, mas mahina lamang. Gayunpaman, si Chen Wenyuan ay isang mid-fifth order heavenly god realm. Ang kanyang atake sa espada ay sapat na upang mabutas ang isang butas sa dibdib ng late fifth order heavenly god kung sila ay mahuli. Kahit na ang pinsala ay hindi magre-resulta sa kamatayan, hindi ito malayo. Hindi nagatubili si Huang Xiaolong, iniwan niya ang likod ni Xiao Niyo habang pinapaikot niya ang kanyang God Force at bumuo ng talam sa ibabaw ng kanyang palad, pinuputol. Dang, dang, dang. Umalangaw-ngaw sa mataas na hangin ang magkakasunod na tunog ng pagbangga ng metal. Bagamat matagumpay na naiwasan ni Huang Xiaolong ang pag-atake ni Chen Wenyuan, sapat na ang malalakas na shockwaves upang maging sanhi ng gulo ng kanyang dugo. Sa pag-iwas ni Huang Xiaolong sa pag-atake, ang mahabang espada ni Chen Wenyuan ay umikot sa hangin, muling umatake. Ang longsword ay dumating sa likod ni Huang Xiaolong sa isang iglap, napakabilis na si Huang Xiaolong ay walang oras na mag-react. Nagpakawala ng sigaw, hindi man lang niya ibinaling ang kanyang katawan, ang kanyang God Force Blade ay nalaslas patungo sa likod gamit ang isang Osiris sword skill na galaw. Ang bagyo ng impyerno. Umikot ang hangin, naantala ang mahabang espada ng kalaban. Mabilis na inilihis ni Huang Xiaolong ang kanyang katawan sa gilid, bahagya lamang na nakaiwas sa pag-atake. Sa ilang segundong ito, bumalik ang longsword sa kamay ni Chen Wenyuan. Bagamat ang Poisonous Serpent Sword Art ay isang makapangyarihang battle art, dalawang magkasunod na pag-atake lang ang kaya ni Chen Wenyuan sa kanyang kasalukuyang mid-fifth order heavenly god realm cultivation. Hawak ang longsword sa kanyang kamay, ang ekspresyon ni Chen Wenyuan ay naging malungkot nang tumingin siya muli kay Huang Xiaolong, malalaking halo ng pagkabigla na hamhampas sa kanyang puso. Naiwasan ba talaga ni Huang Xiaolong ang kanyang magkasunod na pag-atake? Nadagdagan na niya ang kanyang pagtatansya sa lakas ni Huang Xiaolong, ngunit ngayon ay natuklasan niya na minamaliit pa rin niya siya sa huli. Sa puntong ito, hindi maiwasan ni Chen Wenyuan na mag-isip kung si Huang Xiaolong ay talagang isang late 10th order high god realm nang pumasok siya sa barbarian god sect mahigit isang taon na ang nakalipas. Si Huang Xiaolong ay nakatayo sa hangin, nakatitig sa kanyang roba na ngayon ay pinunit na ng sword chi ni Chen Wenyuan, pagkatapos ay sumimangot siya. Bagamat tila nakaiwas siya sa mga pag-atake ng kabilang panig, ang kanyang robe ay naputol ng husto ng sword chi. Kumuling pagtingin kay Chen Wenyuan, biglang umindayog ang katawan ni Huang Xiaolong, naging kanyang primordial divine dragon form. Nakaharap sa kalagitnaan ng Fifth Order Heavenly God Realm, hindi niya binalak na itago ang kanyang mga card hanggang sa huling sandali. Habang pinapanood si Huang Xiaolong na biglang nagbagong anyo bilang isang primordial divine dragon, si Chen Wenyuan ay natulala, lalo na nang mapansin niya ang pagtaas ng aura ni Huang Xiaolong ng ilang tiklop. Bago gumaling si Chen Wenyuan mula sa kanyang pagkabigla, si Huang Xiaolong ay dumating sa itaas ng kanyang ulo, nagpadala ng mga kuko ng dragon na kasing laki ng maliliit na burol na bumagsak. Namutla si Chen Wenyuan, ngunit ang kanyang reflexes ay medyo maganda, tumalon sa gilid. Nagawa niyang iwasan ang pag-atake, bagaman bahagya lang. Pagkatapos ay nakita niya ang mga imprint ng Dragon Claw ni Huang Xiaolong sa lupa na may malalalim na bitek na dumadaloy sa lupa. Ang lupa at buhangin ay lumipad sa buong lugar na natatakpan ng dumi si Chen Wenyuan. Bago pa mahawakan ni Chen Wenyuan ang dumi sa kanyang katawan, nakita niya ang higanting buntot ni Huang Xiaolong na humahampas sa kanya mula sa gilid ng kanyang mata, sumipol sa hangin. Si Chen Wenyuan ay naglaslas gamit ang mahabang espada sa kanyang kamay sa gulat. Zing!
Ang atake ng espada na puno ng kanyang makalangit na puwersa ng Diyos ay dumapo sa buntot ni Huang Xiaolong, ngunit parang ang espada ay dumaong sa isang kaguluhang bundok. Ang braso ni Chen Wenyuan ay nanginginig, bahagyang namamanhid sa sakit, ang mahabang espada sa kanyang kamay ay halos mahulog sa lupa. Siya mismo ay natamba sa hangin at bumubulwak ang mainit na likido sa kanyang lalamunan, na nagsusuka ng dugo sa susunod na segundo. Nakatitig sa tumalsik na dugo sa lupa, hindi makapaniwala si Chen Wenyuan sa kanyang mga mata, talagang nasugatan siya. Mahusay na Thousand Sword Array. Biglang sumigaw si Chen Wenyuan, nagamok. Ang masiglang sword chi ay lumipad mula sa kanyang longsword, eksaktong 1,000 sinag ng sword chi, na bumubuo ng isang sword array na umatake kay Huang Xiaolong na parang walang katapusang mga alon, ang isa ay mas malaki kaysa sa isa, mas mabangis kaysa sa isa. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 10:18. May isang eksperto na pinoprotektahan siya. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Huang Xiaolong. Habang pinapaikot niya ang kanyang God Force, nabuo ang isang metal na liwanag sa paligid ng kanyang katawan ng dragon, na bumubuo ng isang pader ng pinakamataas na elemento ng metal na God Force na sumasangga sa kanya. Sa mga tuntunin ng depensa, ang kanyang Supreme Metal Element God Force ay may pinakamataas na kapangyarihan kumpara sa iba pang mga elemento. Sa oras na ito, dumating ang Great Thousand Sword Array na pag-atake ni Chen Wenyuan. Hindi mabilang na mga sinag ng sword chi ang dumapo sa protection na dingding ng metal, na lumilikha ng matatalim na tunog at nagdulot ng mga spark na lumipad sa hangin. Nang makatiis ng ilang daang pag-atake, bumigay ang metal na pader at sumabog, na nagpapahintulot sa natitirang ilang daang sinag ng espada na lumubog kay Huang Xiaolong sa kanilang gitna. Pinahihit ni Huang Xiaolong ang kanyang mga kuko ng dragon habang ang dark element na Supreme God Force ay nagmamadaling lumabas, na tinamaan ang isang Azure Demon Claw. Nagdilim ang paligid, parang nahulog ang mundo sa pinakamadilim na impyerno ng Azure. Ang mga sinag ng sword chi ay napaatras, ngunit isang dosina o higit pa ang dumulas at dumapo sa katawan ng dragon ni Huang Xiaolong, nagpakawala ng putok ng mga spark habang tumatama ang mga ito sa kanyang kaliskis. Matapos mawala ang mga sinag ng espada, may ilang mahahabang marka sa kaliskis ng dragon ni Huang Xiaolong. Si Chen Wenyuan na dati ay sumuko sa kanyang layuning pumatay ay natarante sa kanyang mga sentido sa panunood nito, na alarma sa kanyang mukha. Alam na alam niya kung gaano kalakas ang kanyang Great Thousand Sword Array, kahit isang late Fifth Order Heavenly God ang katawan ay mabubutas na parang salon, ngunit laban kay Huang Xiaolong, nag-iwan lang ito ng kaunting mga gasgas. Isang mahinang ungol ng dragon ang umalangaw mula kay Huang Xiaolong. Ang kanyang mahabang katawan ay umindayog habang ang kanyang dalawang kuko ay umabot kay Chen Wenyuan. Sa pagtingin sa dalawang malalaking dragon claws na bumababa sa kanya, si Chen Wenyuan ay nataranta, mabilis na inalala ang Great Thousand Sword Array pabalik upang bumuo ng isang proteksyon na hadlang sa kanyang paligid. Kasabay nito, tumalon siya palayo kay Huang Xiaolong. Ang higanting mga kuko ng dragon ay nahulog sa singsing ng sword chi sa paligid ni Chen Wenyuan. Sa isang iglap, lumilitaw ang nakakasilaw na liwanag habang ang proteksyon na hadlang ay umuuga ng malakas, nagbabantang masira. Naramdaman ni Chen Wenyuan na bumaliktad ang daloy ng kanyang dugo mula sa malakas na impact. Gayunpaman, ang sword chi ng Great Thousand Sword Array ay nagbigay din kay Huang Xiaolong ng matinding sakit. Napailing-iling si Chen Wenyuan habang sinusubukang umatras pa, pagkatapos ay naging isang bahid ng liwanag ng espada, na gustong tumakas. Handa pa siyang sumuko sa Great Thousand Sword Array. Ang Huang Xiaolong na ito ay talagang napakalakas, kailangan niyang bumalik at ipaalam sa kanyang guro. Hindi banggitin ang katotohanan na si Huang Xiaolong ay maaaring mag-transform sa isang primordial divine dragon. Ngunit halos hindi pa nakagalaw si Chen Wenyuan nang tamaan siya ng kidlat mula sa mataas na hangin bago niya maintindihan ang nangyayari. Ang kidlat ay hindi masyadong mapanira, sapat lamang upang pansamantalang manhid siya, na humadlang sa kanyang mga aksyon ng ilang sandali. Gayunpaman, hindi pa naka-recover si Chen Wenyuan nang bumagsak ang isa pang kidlat sa kanya, na nagpadagdag sa kanyang paralysis. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, malinaw na nakita ni Chen Wenyuan ang bagay na kumokontrol sa kidlat upang salakayin siya.
Walang iba kundi ang baka na sinakyan ni Huang Xiaolong ngayon lang. Isang maliit na baka ang nangahas na salakayin siya ng paulit-ulit na humahadlang sa kanyang pagtakas. Galit na galit si Chen Wenyuan, galit at layuning pumatay ang bumungad sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, ang maliit na baka na iyon ay umiling sa kanya, pagkatapos ay tumalikod at pinagpag ang kanyang puwitan. Si Chen Wenyuan ay malapit ng samuka ng dugo dahil sa galit, kahit isang maliit na baka ay may lakas ng loob na tuyain siya. Gayunpaman, hindi siya nawala ng dahilan, alam na alam niyang hindi ito ang oras para makipagtalo sa isang baka. Gayunpaman, tulad ng gusto niyang magsimulang tumakbo muli, isang nakakatakot na kapangyarihan ang bumalot sa kanya mula sa likuran, na ikinagulat niya. Gusto niyang umiwas noong una, ngunit huli pa rin ang kanyang reaksyon. Ang kuko ng dragon ni Huang Xiaolong ay tumama sa kanyang likod. Tulad ng isang sirang saranggola, umikot si Chen Wenyuan sa hangin, itinumbo ang nakapaligid na matataas na puno bago bumagsak sa lupa ilang libong metro ang layo. Pakiramdam ni Chen Wenyuan ay parang nabali ang lahat ng kanyang mga buto dahil sa suntok, ang sakit na tumusok sa kanyang katawan. Pinilit niyang umakyat sa kanyang mga paa, ngunit dumilim ang langit sa itaas niya. Pagkiling ng kanyang ulo para tingnan, nakita ni Chen Wenyuan ang isang higanting dragon leg na bumababa sa kanya. Isang bumang umalangaw sa kanyang mga tainga, pagkatapos ay lumabo ang mundo sa harap ng kanyang mga mata nang mawala ang kanyang malay. Hinukay ni Huang Xiaolong si Chen Wenyuan mula sa malalim na hukay, madaling hinukay ang kanyang pagkadyos. Nahukay lang niya ang pagkadyos ni Chen Wenyuan nang tumakbo ang maliit na baka, masayang umuungol kay Huang Xiaolong habang ang malalaking mata nito ay nakatitig sa Diyos na hawak niya, na nagniningning sa kasakiman. Tumawa si Huang Xiaolong, nakikita kung paano ka kumilos kanina, ibibigay ko sa iyo ang Diyos na ito. Sa sinabi nito, inihagis niya ang Diyos sa maliit na baka. Ang gininto ang may sungay na maliit na baka ay nagbigay kay Huang Xiaolong ng mahabang ngok, na maaaring ituring na nagpapasalamat, pagkatapos ay masayang sumunggab sa Diyos ni Chen Wenyuan at umungol ng maingay. Umiling si Huang Xiaolong habang pinapanood itong maliit na bata. Kasunod na tiningnan ni Huang Xiaolong ang spatial ring ni Chen Wenyuan, na puno ng shenbi. Mayroong hindi bababa sa 100 milyon sa pamamagitan ng magaspang na pagtatansya. Maliban sa shenbi, mayroong napakalaking halaga ng Golden Pearl Divine Pellets at Blue Silk Pills kasama ng iba pang mga high-grade na Divine Pellet, hindi pa banggitin ang iba't ibang halamang gamot, medyo marami sa kanila ay 10 milyong taong gulang pataas. May maliwanag na maaraw na ngiti sa mukha ni Huang Xiaolong na nakatingin sa kanila, sino ang nakakaalam na si Chen Wenyuan na ito ay kargado. Ngunit ang paggunita sa katotohanan na si Chen Wenyuan ay isang pangunahing disipulo ng Elephant Genesis sect at disipulo ni Zhao Chenyuan, ang napakaraming kayamanan na ito ay ipinagkaloob. Si Chen Wenyuan ay naglilinang ng higit sa 1,000 taon, kaya hindi nakakagulat na nakaipon siya ng ganito kalaking kayamanan. Matapos sunugin ang bangkay ni Chen Wenyuan, nilinis ni Huang Xiaolong ang paligid bago dinala ang maliit na baka. Pagkatapos umalis sa lugar, nakakita siya ng isang malabong lambak na naghahati sa mga table tas at damo sa pagitan niya at ng maliit na baka. Naka-cross-leg sa loob ng isang kuweba sa hindi kilalang lambak, inilagay ni Huang Xiaolong ang 200 Golden Pearl Divine Pellet sa kanyang harapan. Ngungo. Sa pagtingin sa 200 Golden Pearl Divine Pellet sa harap ni Huang Xiaolong, ang maliit na baka ay naglalaway sa pagnanasa. Siguradong may kaati ka rin. Si Huang Xiaolong ay tumawa ng pilit habang siya ay pumitik ng higit sa 100 Golden Pearl Divine Pellets patungo sa maliit na baka. Ang gininto ang may sungay na maliit na baka ay bumuka ang bibig nito at nilunok ang lahat ng sabay-sabay, pagkatapos ay tinitigan nitong muli si Huang Xiaolong na may kaawa-awang mga mata na tinatawag siyang ngungo. Sa panonood nito, sumakit ang puso ni Huang Xiaolong nang pumitik siya ng 1 pang dosenang pildores sa maliit na baka. Matapos lamang itong bigyan ng halos 100 Golden Pearl Divine Pellets ay tumigil ang maliit na baka sa paghungol. Pagkatapos ay pumunta ito at kontentong umupo sa gilid, nagsimulang magtanim tulad ni Huang Xiaolong. Ang mga buga ng hangin ay lumabas mula sa ilong ng maliit na baka, na nagiging masiksik habang naipon ang mga ito, at hindi nagtagal, ang buong kuweba ay natatakpan ng maulap na puting fog. Nang makita ito, hindi na ito pinansin ni Huang Xiaolong.
Inubos ang 200 Golden Pearl Divine Pellets ng sabay-sabay, nagsimula na rin siyang magtanim. Habang pinipino ng isang tao at isang baka ang Golden Pearl Divine Pellets mula sa special ring ni Chen Wenyuan, sa loob ng isa sa mga bulwagan ng palasyo ng Elephant Genesis Sect, hindi makapaniwalang nakatingin si Zhao Chenyuan sa wasak na tanda ng buhay ni Chen Wenyuan. Patay na ang kanyang panganay na alagad. Tinong makakapagsabi sa kanya ng nangyari? Mayroon bang ekspertong nagpoprotekta kay Huang Xiaolong? Iyon lang, sa kahangahangang talento ni Huang Xiaolong, ang Barbarian God Sect ay tiyak na magpapadala ng isang eksperto upang protektahan siya. Ang ekspresyon ni Zhao Chenyuan ay naging madilim kahit na ang pag-aalinlangan ay pumasok sa kanyang mga mata. Punk, hahayaan kitang mabuhay ng ilang araw. Pagkalipas ng 2 taon ay ang magkasanib na pagsasanay ng mga panloob na disipulo ng 3 sekta, gusto kong makita kung sino ang makakapagtanggol sa iyo sa oras na iyon. Humisi si Zhao Chenyuan. Damaloy ang oras. Lumipas ang 2 buwan sa isang kisap mata. Ngayon, ang tao at baka sa loob ng kuweba ay tapos nang pinuhin ang lahat ng magagandang bagay sa loob ng special ring ni Chen Wenyuan. Si Huang Xiaolong ay maayos na umabant sa mid-second order Heavenly God Realm, malapit nang maabot ang peak mid-second order. Kung tungkol sa maliit na baka, muling lumaki ang laki nito. Ang mga misteryosong simbolo ng kidlat sa mga gininto ang sungay nito ay dumami at naging mas malinaw. Kahit ngayon, hindi makita ni Huang Xiaolong ang lakas ng maliit na baka. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 10:19. Matagal nang hindi kumakain ng beef. Umalis sa nakatagong lambak, nagpatuloy si Huang Xiaolong, nakasakay sa maliit na baka na may gintong sungay. Makalipas ang kalahating buwan, sa wakas ay umalis silang dalawa sa Blood Phoenix Forest. Pagkalabas mula sa kagubatan, tinukoy ni Huang Xiaolong ang direksyon at itinuro ang tamang daan patungo sa maliit na baka, na nagsimulang lumipat patungo sa Lin Family Fort. Makalipas ang 10 araw, nakarating sila sa Green Sun City. Ang lungsod na ito ay matatagpuan hindi kalayuan sa Lin Family Fort at pumasok si Huang Xiaolong pagkatapos magbayad ng isang shenbi. Kahit na ang Green Sun City na ito ay hindi kasing bustling kumpara sa Pengyi City, ito ay maunlad pa rin na may malalaking tindahan na nakahanay sa mga kalye pati na rin ang mga abalang pedestrian na gumagalaw. Gayunpaman, maraming kakaibang sulyap ang itinuro kay Huang Xiaolong ng mga dumadaan, parehong mga karaniwang tao at mga magsasaka, habang pinapanood nila siyang pumasok sa lungsod na nakasakay sa isang baka. Umabot sa punto kung saan napahiya si Huang Xiaolong sa mga kakaibang tingin na ito. Kailangan niyang aminin, ang isang matanda na nakasakay sa isang baka ay isang kakaibang tanawin. Sa kabutihang palad, ang gininto ang may sungay na maliit na baka ay medyo maganda sa kanyang pares ng mga gintong sungay at isang jadeite na berdeng katawan, lalo na ang kanyang mga mata, maliwanag at masigla, napakaganda. Ito rin ang dahilan kung bakit walang tumawa o nanunuya sa kanya kahit na pagkatapos magpadala ng mga kakaibang tingin sa direksyon ni Huang Xiaolong. At muli, palaging may mga pagbubukod. Hindi nagtagal pagkatapos pumasok si Huang Xiaolong sa lungsod, isang grupo ng mga kabataan na nakasuot ng brocade na robe, lahat ay nakasakay sa rhino horse mounts na may parehong kulay, ay lumipat patungo kay Huang Xiaolong. Ang rhino horse ay isang variation breed ng rhinoceros demonic beast, na kilala sa bilis at mid-power na pag-atake nito na naging dahilan upang sila ay isa sa mga pinakasikat na bundok sa Green Cloud Island. Siyempre, ang mga rhino horse na ito ay ibinente sa mataas na presyo, kaya't ang mga pangunahing disipulo ng mas malalaking pamilya ang kayang bilhin ang mga ito. Ang grupo ng mga disipulong ito ay mabilis na bumabagta sa kalye at natigilan nang makita nila si Huang Xiaolong na nakasakay sa isang baka. Ang isa sa mga kabataan sa harap ng grupo ay humagalpak ng tawa at nakahawak sa kanyang tiyan habang nakaturo kay Huang Xiaolong at sa maliit na baka gamit ang kanyang kabilang kamay. Nakikita ba ninyo iyon? Mayroong isang hanggal na nakasakay sa isang baka sa ating Green Sun City, kumikilos ng buong kaaya-aya. Nagtawanan din ang iba sa grupo. Arayin natin ang lokong ito. Matagal na akong hindi kumakain ng karne ng baka, pwede na nating katayin ng baka at uminom ng alak mamaya. Ahaha.
Ang grupo ng mga disipulong ito ay hinigit ang mga rhino horse na kanilang sinasakyan, huminto mismo sa harap ni Huang Xiaolong sa isang masiglang paraan. Bagamat tumangkad ang maliit na baka nitong mga nakaraang araw, medyo maikli pa rin ito kumpara sa mga rhino horses ng kabilang panig na mas maliit din sa laki. Itinuro ng kaparehong nasa harapan ng maliit na baka na nakangiti kay Huang Xiaolong, "Anak, narinig mo naman siguro ang sinabi natin kanina, di ba? Nais naming bilhin ang baka na iyong sinasakyan. Magkano? Pangalanan mo ang iyong presyo. What's there to negotiate with a fool? Just throw him one shenbi, it should be enough." Ang isang shenbi ay makakabili ng maraming baka. Sumingit ang isa pang disipulo na naglabas na ng isang shenbi at inihagis ito sa lupa sa harap ni Huang Xiaolong, "Bata, maaari kang pumunta pagkatapos kunin ang shenbi na iyon." Ang malamig na tingin ni Huang Xiaolong ay damapo sa mukha ng ilang pangunahing disipulo na nagsasabing, "F asterisk sick of or I'll break your dog legs before making you scram." Tumigil sa pagtawa ang grupo ng mga disipulo, ngunit sa sumunod na segundo, mas lalong lumakas ang tawa nila. Literal na umindayog ang alagad sa harapan sa kanyang rhino horse. Ang sabi lang ng batang ito ay gusto niyang baliin ang mga binti ng aso natin. Ang parehong kabataang nasa harapan ay tumawa, pagkatapos ay sinabi sa iba, "Sino sa inyo ang magboluntaryong pumunta at baliin ang mga binti ng batang ito? Pagkatapos nating katayin ng baka, lahat ng paa nito ay mapupunta sa kanya. Hayaan mo ako." Kaagad, sumigaw ang ilang pangunahing disipulo, nagboluntaryo sa kanilang sarili. Gayunpaman, sa oras na ito, ang maliit na baka na tahimik sa buong oras ay bumuga ng hangin sa ilong nito. Ang mga rhino horse sa ilalim ng mga pangunahing disipulong ito ay natakot bigla at ang kanilang mga binti ay bumaligtad. Dahil nahuli, ang grupo ng mga pangunahing disipulo ay nahulog mula sa kanilang mga bundok. Bagamat hindi sila nasaktan ng pagkahulog sa kanilang mga bundok, ang kanilang mga mukha at katawan ay kulay abo sa alikabok na mukhang kahabag-habag. Tageteya ng batang ito. Ang ubod na alagad sa unahan ay umungal pagkatapos makabangon. Ang ilang mga disipulo sa likod niya ay naglabas ng kanilang mga espada, tinutukan si Huang Xiaolong. Hindi gumagalaw si Huang Xiaolong, nagpakawala lang ng malamig na haram. Para bang ang mga pangunahing disipulong ito ay tinamaan ng martilyo. Mahigit kalahati sa kanila ang itinapon sa hangin na bumagsak sa simento na bato. Ang mga disipulong ito ay mga cultivator lamang ng High God Realm. Ang pinakamalakas sa grupo ay isang 7th Order High God Realm lamang, habang ang iba ay nasa pagitan ng 5th Order at 6th Order. Paano makakayanan ng mga taong ito ang isang Soul Force attack mula kay Huang Xiaolong? Matapos bumagsak sa simento, ang ilang mga alagad ay bumubula ang bibig, kumikibot at nanginginig na tila sila ay dumaranas ng isang episode ng epilepsy. Sa panunood nito, ang natitirang kalahati ng grupo ay natulala sa lugar. Ang disipulo sa harap ng pakang unang nanambalik sa kanyang katinoan, galit na itinuro si Huang Xiaolong, "Pump, naghahanap ka ng kamatayan, tunay na naghahanap ng kamatayan. Alam mo ba kung sino tayo? Kami ay mga pangunahing disipulo ng 4 na pangunahing pamilya ng Green Sun City, ngunit naglakas loob kayong salakayin kami. Ikaw ay patay na karne." Mga pangunahing disipulo ng 4 na pangunahing pamilya ng Green Sun City na ito. Tinilip siya ni Huang Xiaolong ng may panghahamak. Hindi siya mapakali na mag-aksaya ng oras sa mga scum na ito na naglabas ng higit sa 100 Soul Force swords. Sa isang iglap, ang natitirang mga pangunahing disipulo ay sumisigaw ng kanilang puso nang maputol ang mga meridian at ugat ng kanilang mga binti. Tinulak ni Huang Xiaolong ang maliit na baka, at pareho silang umalis sa eksena. Makalipas ang halos isang oras, umalis ang dalawa sa Green Sun City. Hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis, sa loob ng malaking bulwagan ng He family sa Green Sun City, si Patriarch He Hanyo ay malungkot na nakatingin kay He Cheng, na ngayon ay nakahiga sa kanyang harapan pagkatapos maputol ang kanyang mga meridian at ugat. Si He Cheng ay isang magandang talento ng kanilang He family, na nagtataglay ng mid-rank 7 godhead. Siya ay nagkaroon ng napakataas na pagkakataon na makapasok sa Barbarian God Sect, sa Elephant Genesis Sect, o sa Great Whale Sect sa hinaharap, tiyak na isa sa mga disipulong pinalilinang ng kanilang He family ng buong pagsisikap. Ngunit ang mga meridian at ugat ng kanyang mga binti ay talagang naputol.
Kung wala ang mga maalamat na halamang gamot na iyon na magpapagaling sa kanya, si He Cheng ay talagang mapilayan habang buhay. WHO. Tihanyo na kanina patahimik ay biglang umungal, niyanig ang buong malaking bulwagan. Ang kasalukuyang He family elder ay halos tumalon sa kanilang balat. Ayon sa ulat mula sa mga tao sa ibaba, ito ay isang itim na buhok na binata na nakasakay sa isang maliit na baka. Ang isa sa pamilyang elder ay maingat na sumagot at idinagdag, ang itim na buhok na binata na ito ay malamang na hindi isang disipulo mula sa ating Green Sun City. Pagkatapos ay iniulat ng elder ng detalyado ang kanyang nalalaman sa kanya Hanyo. Nang marinig ni Hihanyo na umalis ang binata sa Green Sun City patungo sa Lin Family Fort, sumimangot siya, ang Lin Family Fort. Maaaring ang punk na iyon ay nanggaling sa Lin Family Fort. Palagay ko hindi. Tagot ng parehong elder. Humisi si Hihanyo, totoo man iyon o hindi, dapat mamatay ang punk na ito. Ang Lin Chaochu ng Lin Family Fort ay matagal nang nawawala, at kaming apat na pamilya ay nag-iisip pa rin na kunin ito. Magpadala ng isang tao sa Su family at sa iba pa, sabihin sa kanila na inaatake namin ang Lin Family Fort ng maaga sa schedule. Gayun din, magpadala ng isang tao upang manood ng punk na iyon, hindi natin siya hahayaang makatakas. Oo, Patriarch. Habang nakikipag-ugnayan si Hihanyo sa iba pang tatlong pangunahing pamilya ng Green Sun City, dumating si Huang Xiaolong sa Lin Family Fort. Sa pagtingin sa mahigpit na saradong mga pintuang bakal, direktang sinuntok ni Huang Xiaolong, naputol ang mga ito sa mga bisagra, humahampas ng malakas habang bumagsak sila sa lupa. Walang nakakaalam ng layunin ni Huang Xiaolong sa pagpunta rito, kaya naman, hindi siya nagabalang itago ang kanyang mga galaw sa pamamagitan ng paglusot. Simple lang ang kanyang plano, kontrolin ang Lin Family Fort. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1020. Mapa ng kayamanan sa kamay. Sino ang nangahas na gumawa ng gulo sa ating Lin Family Fort? Dapat ayaw mo nang mabuhay. Ilang segundo matapos basagin ni Huang Xiaolong ang steel gate sa pamamagitan ng suntok, dumagundong ang isang malakas na galit na boses mula sa panloob na bahagi ng Lin Family Fort habang ang isang figure ay sumipol sa hangin patungo sa kanya. Kasunod nito, iba't ibang mabibigat na yabag ang tumunog. Pagkaraan ng isang segundo, dumating ang mga tanod ng kuta sa mga alon. Pinapanood ang figure na lumilipad patungo sa kanya, si Huang Xiaolong ay hindi nababagabag. Mula sa mga alaala ni Lin Chaochun, alam niya na ang kasalukuyang Lin Family Fort ay mayroon lamang isang elder na nagbabantay sa buong kota, na mismong ang figure na ngayon ay lumilipad patungo sa kanya, si Lin Hang. Ang Lin Hang na ito ay isa lamang late First Order Heavenly God Realm Cultivator. Sa kasalukuyang Huang Xiaolong, halos hindi na niya kailangang iangat ang isang daliri para harapin ang ganoong master. Bumaba si Lin Hang kung saan naroon ang mga steel gate ng Lin Family Fort dati, tinitingnan ang mga sirang gate sa hindi kalayuan at ang nabubulok na suntok sa mga ito, ang kanyang mukha ay sobrang malungkot. Ang kanilang Lin Family Fort steel gates ay pinalakas ng mga karagdagang defensive formations, sapat na upang harangan ang full-powered attack ng isang average na unang-unang Order Heavenly God Realm Cultivator, ngunit ang itim na buhok na binata na ito ay sinira sila ng isang suntok lamang. Kailangang maging mid-First Order Heavenly God Realm Cultivator siya kahit papaano. Ibinalik ni Lin Hang ang kanyang atensyon kay Huang Xiaolong, itong batang bayani, maaari ko bang malaman ang layunin mo na pumunta sa ating Lin Family Fort? Kung nangyari ito sa nakaraan, aatakehin niya si Huang Xiaolong nang walang ibang salita, gayunpaman, sa ilalim ng kasalukuyang mga pangyayari, wala siyang ibang pagpipilian kundi maging magalang. Nilaybot ng tingin ni Huang Xiaolong si Lin Hang at ang mga layer ng Lin Family Fort Guards, na nagsasabing, napatay ko na si Lin Chaochun. Kung magpapasakop kayong lahat sa akin, iisipin kong iligtas ang inyong mga buhay. Ano? Patay na si Lord Fort Lin. Imposible, nagsisinungaling ang punk na ito. Ilang araw lang ang nakalipas nagpadala ng mensahe si Fort Lord Lin na nagpapalam sa amin na ang batang Fort Lord ay matagumpay na nakapasok sa Barbarian God Sect, isa ng Outer Sect disciple.
Ang kasalukuyang mga alagad ng Lin family fort ay nagalit, sumisigaw ng mga pang-iinsulto at mga salita ng pagtanggi, ayaw maniwala na si Lin Chaochun ay patay na. Bigla na lang, sinuntok ni Lin Hang si Huang Xiaolong at dumating sa harap niya sa isang kisap mata. Ang suntok na puno ng layuning pagpatay ay dumako sa katawan ni Huang Xiaolong. Ang pump na ito ay hindi man lang makaiwas sa pag-atake ni Elder Lin Hang, mayroon siyang lakas ng loob para sabihing pinatay niya ang ating Fourth Lord Lin. Hindi ba't sinabi ko nang nagsisinungaling siya, isang grupo ng mga crap? Talagang naglakas loob siyang tumakbo sa pintuan ng aming Lin family fort at manggulo, sabi ko pagod na siyang mabuhay. Nang makita ng pulutong ng mga disipulo ang kamao ni Elder Lin Hang na walang sagabal sa katawan ng nanghihimasok, lahat sila ay napangiti. Gayunpaman, ang kanilang tawa ay halos hindi tumunog nang ito ay nakabara sa kanilang mga lalamunan. Ang itim na buhok na binata na tumama sa suntok ni Elder Lin Hang ay hindi kumikibo kahit isang pulgada, nakaupo ng matatag sa ibabaw ng kanyang cow mount na para bang ang nakaraang pag-atake ay walang iba kundi isang dumaraan na simoy ng tag-init. Si Lin Hang ay may pagtatakading ekspresyon sa kanyang mukha na nakatitig kay Huang Xiaolong, ito. Siya ay isang late First Order Heavenly God Realm Cultivator, kahit isang maagang Second Order Heavenly God ay hindi mananatiling hindi matinag. Tulad ni Huang Xiaolong matapos kunin ang kanyang suntok. Sa oras na ito, itinuro ni Huang Xiaolong si Lin Hang. Isang matalim na puwersa ng daliri ang tumusok sa hangin, at sa susunod na segundo ay umungol si Lin Hang, ang kanyang katawan ay napaatras ng mahina, na bumagsak sa mga dingding ng Lin family fort. Pumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Nang mapanood ito, ang mga nakapaligid na disipulo ay naging mapatla, umatras pabalik na may pangamba. Walang nangahas na gumawa ng tunog, ni hindi sila nangahas na suriin ang kalagayan ni Lin Hang. Ikaw, halika dito. Itinuro lang ni Huang Xiaolong ang isang peak late 10th Order High God Realm Guard Captain. Nang makita ng kapitan ng gwardya na nakaturo sa kanya ang itim na buhok na binata, namutla siya, walang humpay na umiling-iling habang umatras pa. Tapos tumalikod na siya, gustong tumakbo. Habang pinapanood ito, itinuro ni Huang Xiaolong ang kanyang daliri sa guard captain sa buong kalawakan, dahilan para mahulog siya sa lupa mula sa himpapawid, hindi na humihinga. Ang bilis na ito ay lubos na nagpatindi sa takot at gulat ng mga disipulo sa paligid ng Lin family fort. Kayong dalawa, lumapit kayo. Pagkatapos ay pumili si Huang Xiaolong ng isa pang dalawang kapitan ng gwardya. Halos bumigay ang mga binti ng magkabilang guard captain. Kitang-kita ang panginginig ng kanilang mga katawan, ngunit sa pagiging halimbawa ng unang kapitan ng gwardya, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na tumakbo. Ang dalawang kapitan ng gwardya ay maingat na lumapit kay Huang Xiaolong. Anong instructions meron si Senior? Pagdating sa harap ni Huang Xiaolong, nauutal ang dalawang kapitan ng gwardya. Nasabi ko na. Kung magpapasakop kayong lahat sa akin, kaya kong iligtas ang inyong mga buhay. Inulit ni Huang Xiaolong nang walang pakialam. Nagpalitan ng tingin ang dalawang kapitan ng gwardya na kumikislap sa kanilang mga mata ang pag-aalinlangan. Matapos ang ilang minutong panloob na pakikibaka, sa wakas ay lumuhad ang dalawang kapitan ng bantay na nagpasakop kay Huang Xiaolong. Tumango si Huang Xiaolong ng may kasiyahan, pagkatapos ay nahulog ang kanyang tingin sa ibang mga gwardya at disipulo ng Lin family fort. Sa pagtanggap sa dulo ng tingin ni Huang Xiaolong, ang mga gwardya at mga disipulo ay sunod-sunod na lumuhad. Sa ilang sandali lamang, isang malaking bahagi ng Lin family fort guards at mga disipulo ang nagpakita ng kanilang katapatan. Ang napakalaking lakas ni Huang Xiaolong ay pinawi ang lahat ng iniisip ng paglaban na mayroon sila noon, hindi pa banggitin ang katotohanan na ang kanilang Fourth Lord ay wala na, ang pagpapasakop kay Huang Xiaolong ngayon ay hindi maituturing na isang pagkakanulo. Sa huli, kahit si Lin Hang ay lumuhad. Kasunod nito, iniwan ni Huang Xiaolong ang kanyang marka ng kaluluwa sa pagkadyos ni Lin Hang. Kung tungkol sa mga kapitan ng bantay at mga disipulo, hindi siya mapakali na gumugol ng labis na pagsisikap upang kontrolin sila. Dahil sa pagpigil sa dati niyang pagpapakita ng lakas at pagdaragdag sa suporta ni Lin Hang, ang mga kapitan at disipulong bantay ng Lin family fort na ito ay hindi nag-iisip na ipagkanulo siya. At muli, kahit na pinili nilang ipagkanulo, hindi talaga pinansin ni Huang Xiaolong.
Ang gusto niya mula sa Lin Family Fort ay ang Genyosek Treasure Map at ang Lin Family Fort's Treasury. Nang sumuko na sa kanya ang buong Lin Family Fort, biglang lumingon si Huang Xiaolong. Ang kanyang kamay ay humawak sa kalawakan, nahuli ang isang disipulo ng He family na ipinadala sa buntot kay Huang Xiaolong. Nabigla pa rin ang disipulo ng He family matapos masaksihan ang pagsakop ni Huang Xiaolong sa Lin Family Fort, at bago niya namalayan, lumilipad na siya ng hindi mapigilan patungo kay Huang Xiaolong. Napagtantong nalaman na siya, may takot na ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit bago pa man siya makahingi ng awa, si Huang Xiaolong ay sinasaliksik na ang kanyang mga alaala. Pagkalipas ng ilang minuto, natapos ang pag-uutos ng kaluluwa at inihagis ni Huang Xiaolong ang disipulo ng He family kay Lin Hang. Kung paano siya haharapin, hindi na kailangang sabihin ni Huang Xiaolong. Mula sa mga alaala ng disipulo ng He family, nalaman ni Huang Xiaolong na siya ay ipinadala ng He family patriarch upang sundan siya. Ang grupo ng mga pangunahing disipulo na itinuro niya sa isang aralin kanina ay bahagi ng Green Sun City apat na pangunahing puwersa, ang He, Su, Zhuang, at Deng families. Gayunpaman, hindi naabala si Huang Xiaolong sa pangyayaring ito. Ang pinakamalakas sa mga patriarch ng apat na pamilya ay si He Hanyu, na isa lamang mid-second order heavenly god realm cultivator. Pagkatapos magbigay ng ilang healing pellets kay Lin Hang, inutusan ni Huang Xiaolong ang mga disipulo ng Lin Family Fort na linisin ang nakapalibot na lugar at muling buuin ang mga steel gate habang siya ay patungo sa pangunahing gusali ng fort na nakasakay sa maliit na baka. Ang Lin Family Fort ay sumasaklaw sa isang malaking lugar ng lupain na may higit sa 100 courtyard sa paligid. May mga patio sa harap at likod, mga hardin, isang pangunahing bulwagan, kahit na mga larangan ng pagsasanay. Dumiretso si Huang Xiaolong sa gusali na may sikretong silid kung saan itinago ni Lin Chaocho ng mapa ng kayamanan ng Genyosek. Hindi nagtagal upang mabuksan ang pintong bato, pagkatapos ay hanapin ang mapa ng kayamanan. Maliban sa mapa, mayroon ding susi sa hugis ng sirang espada na nagbukas ng kaba ng Genyosek. Pinag-aralan ni Huang Xiaolong ang mapa sa kanyang mga kamay sa loob ng ilang oras bago ito iniligpit at nagtungo sa treasury ng Lin Family Fort. Sa oras na ito, sa loob ng malaking bulwagan ng He family, nakatanggap si He Hanyu ng balita na pumasok si Huang Xiaolong sa Lin Family Fort. Talagang pumasok siya sa Lin Family Fort, ang batang iyon ba ay isang malayong kamag-anak ni Lin Chaochun. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni He Hanyu. Natatakot ako na iyon ang dapat mangyari. Ang alagad na ipinadala namin upang sundan ang punk na iyon ay hindi nagbalik ng anumang balita, tila natuklasan siya. Sa makatuwid, ang nasasakupan na ito ay nanghuhula lamang. Sagot ni He family elder. He Hanyu sneered, kung siya man o hindi ay hindi mahalaga. Handa na ba ang araw at iba pang pamilya? Handa na sila, maaari nating salakayin ang Lin Family Fort anumang oras. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.